Hindi ko alam kung naririnig mo yung mga pinagsasabi mong kabaliwan. Pero hindi ako sasali sa inyo. Kung busy po kayo, ako na pong bahala kay Daisy. Gusto ko din po sanang makatulong sa gawaing bahay eh. Pero papayag po ba si Ama kung mamasukan din ako dito? Lahat tayo ay kumakapit sa ating mga paniniwala. Sa relihiyon man yon o mga paniniwala ng matatanda. Minsan, may mga bagay tayong hindi na kine-question dahil kinalakihan na. Sa ibang panig ng Pilipinas, hindi maitatanggi na merong mga paniniwalang katulad ng ganito. Lalo na sa mga malalayong lugar na may sariling mundo na at nakahiwalay sa modernong pag-iisip. Iba ang kalakaran at minsan, mabuti ito para mapreserba ang nakaraan. Pero minsan, delikado ang mga luma, kakaiba at balikong paraan na naiwan na ng panahon. Dahil minsan, ginagamit ito ng mga tao para sa kasamaan. Ako nga po pala si Maria. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ate! Oh, Jasper! Diyos ko, bakit naman nakaganyan yung mukha mo? Ate, si tatay kasi. Ano ba nangyari sa'yo? Anong ginawa ni tatay? Akala ko sinamahan ka lang niya papunta sa CR. Bakit puro sugat ka na? Tsaka may namumuo ka pang pasao. Nanghingi kasi ako ng pagkain, ate. Tabi ko nata siya sa akin. Ang kulit ko daw. Bakit ka naman niya sinaktan? Pagkain lang naman ang hinihingi mo, di ba? Nasaan na siya? May lalaking tumawag sa kanya. Sinabi niya pumasok daw ako agad dito. Huwag na daw ako lalabas kundi makakatikim na naman na ako ng kamo niya. Nilakda naman niya yung pinto. Opo, ate. Ay nako, grabe na talaga si tatay. Hayaan mo, kakausapin ko siya ulit. Lagyan na lang muna natin ng gamot yung mukha mo. Bakit ako kinamumuhian ni tatay o si ate? Dahil ba, hindi niya ako tunay na anak tulad mo? Hindi ko alam, Jasper eh. Pero huwag ka nang umiyak. Ayusin na lang natin yung mga sugat mo. Halika nga dito kay ate. Ayoko na dito, ate. Alis na tayo. Jasper, kakapasok pa lang ni tatay dito sa palayan. Hindi tayo makakaalis ng ganun-ganun lang. Kahit gustuhin pa natin, hindi tayo ang magdedesisyon eh. Si tatay pa rin talaga. At mukhang malabo yun dahil kailangan natin yung sahod niya. Pinaalis na nga tayo sa dating tinitirahan natin, di ba? Nakakatakot dito, ate. Kahit sa banyo, nakakapraning. Parang laging may nakamatsyag sa'yo. Alam ko naman yun. Pero wala naman tayong choice eh. Hanggang kailan tayo kukulong dito sa kwarto, ate? Hindi ko din alam, Jasper. Kung sinabi ni tatay na maghintay tayo, mukhang yun lang talaga yung magagawa natin. Hindi naman natin pwedeng gibain yung pinto. Kaya ko lumusod dyan sa bintana. Ha? Diyos ko naman, Jasper, wag mo nang subukan yun. Mahigpit yung pagkakasara sa bintana. Baka masira pa yan pag pinilit mo. Pagbayarin pa tayo niyan. Wala na nga akong kapera-pera eh. Hindi ko maiwasang mahabag kay Jasper nang simulan kong gamutin ang mga sugat na natamo niya mula sa mga kamay ni tatay. Hindi na bago ito. At matagal na rin naming pinagtatalunan ni tatay ang tungkol sa angking galit niya sa nakababata kong kapatid. Napakabigat ng kamay niya lagi kay Jasper. Namatay sa panganganak si nanay. At nang lumabas si Jasper na malayo sa itsura ni tatay, nabuo sa isip nito na tama ang hinala niya, na may kalaguyo si nanay. Ito ang nagsilbing mitya ng kalupitan niya sa bata. Gutom na talaga ako, ate. Oo nga eh, rinig ko na nga yung kalam ng tiyan mo. Ako nga din. Kaso, madaling araw na, wala pa rin si tatay. Akala ko nga mga ganitong oras nakauwi na siya. Kanina pa siya umalis, di ba? Hindi ko alam kung masaya ba ako na wala pa siya, kaso ang sakit na talaga ng tiyan ko. Sandali lang. Narinig mo ba yun? Parang may kalansing ng susi. Baka pwede na tayong lumabas. Eh, ibig sabihin, nandiyan na si tatay. Hindi, Jasper. Baka pinagbuksan tayo ng pintuan ng lalaking tumawag kay tatay. Tingnan mo, bukas na yung pinto, oh. Tara, ate, hanap tayo ng pagkain. Teka lang, wag. Ako na lang muna. Para pag nahuli tayo, ako na lang yung mapapagalitan. Dito ka lang. Nangahas akong buksan ang pintuan kahit mahigpit na pinagbabawal ni tatay ang paglabas namin sa kwarto pag wala siya.
Napalunok ako nang makitang napakadilim sa pasilyo. Dahan-dahan kong sinarado ang pintuan. At bago makarating sa kusina, napahinto ako bigla dahil may nakatayo sa ilalim ng hagdanan. Hindi ko maaninag ang mukha ng matangkad na lalaki, pero alam kong nakatingin siya sa akin. Hindi ko malaman ang gagawin sa sarili ko. Kung tatakbo ba ako pabalik sa kwarto o haharapin ang nakamatsyag sa akin. Naku, pasensya na po. Nagsimula akong humingi ng tawad nang umurong ang mga ulap sa labas at nagkaroon ng liwanag ng buwan sa mukha ng lalaki. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang santo pala ang kinakatakutan ko. Napalingon ako sa sala dahil hindi lang ito nag-iisa. Marami pang mga santo ang nagkalat sa buong bahay. Matatangkad at sintaas din ng tao ang mga ito. Napangiwi ako dahil nakakakilabot sila pag ganitong oras. Dumiretso na ako sa kusina at kumuha ng pagkain. Kumuha ako ng ilang pirasong tinapay at mansanas. Mga bagay na hindi mahahalatang kinuha at nagmadali akong bumalik sa kwarto. Pero napahinto ako muli. Nabigla ako kaya nahulog ang mansanas mula sa hawak ko. Dahil sa gilid ng aking mga mata, may kung anong bagay ang dumaan sa bintana. Malaking anino ng malaking pakpak. Lumutang ito at mabilis na lumipad pataas, patungo sa bubong. Sumunod na napatingin ako sa kisame dahil parang may naglalakad sa bubong. Hindi ko alam kung ano man yung nakita ko sa labas at kung ano man ang gumagawa ng tunog na yon. Pero tinakbo ko na lang pabalik sa kwarto. Hala, anong nangyari sa'yo, te? Uy, ate! Ate Maria, ayos ka lang ba? Parang kang nakakita ng multo dyan. Meron ba sa labas? Ay, oo, ewan ko. Pero okay lang naman ako. May nakita lang kasi ako eh. O baka naman namamalikmata lang ako sa gutom. Hindi ko alam eh. Si tatay? Hindi yun kakatok. Binuksan ko ang pinto at isang binata ang nadatnan ko. Inabot niya sa akin ang nahulog kong mansanas. Dahan-dahan ko itong tinanggap. Seryoso ang mukha ng lalaki at tiningnan niya ang buong kwarto bago bumalik ang mata sa amin ni Jasper. Tiningnan niya kami mula ulo hanggang paa na para bang sinuri kami. Matapos nito ay tumango siya. O ano, kailangan niyo pa ng pagkain? Yeah, ate. May nakakita sa'yo na nagnakaw ng pagkain. Huwag kayong mag-alala. Ako yung nagbukas ng kandado ng pinto niyo kanina. Salamat po ah. Pasensya na po, lumabas na ako kanina. At saka opo, gusto pa namin ng pagkain kung pwede pa sanang humingi. Oo naman, sandali lang ha. Kukuhaan ko lang kayo. Okay lang ba na humingi pa kami? Pasensya na po, gutom na kasi kami eh. Hindi, okay lang yun. Ako nga pala si Jaime. Anak ako ng may-ari ng palayan na to. Pero isarado mo muna yung pintuan ha. Kakatok na lang ako ulit. Ate, anak daw ng may-ari? Yun yung sabi niya. Tsaka mukha nga naman, di ba? Parang kaidaran ko lang din, no? Oh, ito. Dinalaan ko kayo ng kanin tsaka ulam. Mukhang gutom na gutom nga kayo. Kayo pala yung mga anak ni Mang Jose, no? Maria tsaka Jasper, tama ba? Opo. Naku, maraming salamat po, Sir Jaime. Buong araw na po kasi kaming hindi kumakain eh. Sabi kasi ni tatay, wag daw kaming lalabas. Kaso umalis naman siya, tapos hindi pa bumabalik. Baka kasama niya si Ama, kaya hindi pa umuwi. O sige kain muna kayo. Mauna na ako. Teka lang po. Pwede po bang magtanong? Oh, ano yun? Mga anong oras po kaya sila babalik? Hindi ko alam eh. Pero wag na kayo alis dito ha. Lalo na ngayong gabi. Ayaw kasi ni Ama ng ganun eh. Ayaw niyang may nagliliwaliw ng 10 oras ng gabi. Ama? Oo, medyo kakaiba yung tawag namin sa kanya, no? Pero si Ama yun, nagmamay-ari ng buong kalupaan na ito. At isa lang yung masasabi ko, huwag yung gagalitin si Ama, ha? Sabihin na lang natin na hindi siya masyado pasensyoso. Medyo malupit yun. Kaya huwag kayong pasaway, ha? O sige na, una na ako. Magandang gabi sa inyo, ha? Mabilis na umalis ang binata at para bang takot na takot sa sinasabi niyang ama.
Pero hindi na namin ito napagtuunan ng kaukulang pansin. Dahil nilantakan na namin agad ang dala niyang kanin at ulam. Nakatulog naman agad si Jasper sa kabusugan. Pero tirik ang mga mata ko ng gabing yon. Hindi mawaglit sa isip ko ang nakita ko sa bintana sa kusina. Nababalisa pa rin ako nang bigla akong mapalingon sa banda ng bintana. Nanlaki ang mga mata ko at napaupo ako nang biglang may lumitaw na malaking anino na sumakop sa buong bintana na yon. Napakurap-kurap ako sa nakita ko at sa isang iglap, nawala na ito. Hindi na ako tuluyang nakatulog ng gabing yon. Ate, ayos ka lang? Gising ka na ba talaga niyan? Parang tulala ka pa. Ewan ko ba kung ano-ano na atang nakikita ko dito, Jasper. Ano nakita mo? Ay naku, huwag mo nang alamin. Baka matakot ka pa eh. Alam ko naman yung imagination mo. Kung di na bumalik si tatay, pwede na ba tayong umalis? Eh bakit naman hindi babalik si tatay? Kasama lang daw niya si Ama, yung tatay ni Sir Jaime. Babalik din yun, hindi naman niya tayo iiwan. Baka ikaw, ate. Hindi ka talaga iiwan nun. Pero ako, parang matagal naman na niyang gustong gawin sa akin yun. Jasper, huwag ka kang mag-isip ng ganyan. Sana di pa nga siya bumalik. Para di na niya ako saktan. Kahit gutumin na lang niya ako. Wag lang akong sapakin ulit. Ay nako, hindi na ako papayag, no? Hindi na mauulit yun. Pangako ko sa'yo yan. Huwag ka nang malungkot dyan. Eh, malay mo, palabasin tayo ni Sir Jaime ngayon, di ba? Alam naman niyang wala pa sila tatay eh. Sana nga, ate. Ihingi na ako. Kaso, nakakatakot si Ama. Baka pagalitan tayo. Sabi ni Kuya Jaime, malupit daw siya. Sa totoo lang, ako rin naiihi na eh. Teka lang, tingnan natin. Baka naman hindi kinandado yung pintuan. Yes! Mukhang nakalimutan ni Sir Jaime ilak. O baka naman binuksan din niya talaga. Ang bait naman niya. Oo nga eh. Tara Jasper. Pero bilisan natin ha. Baka mahuli tayo ni Ama eh. Akala ko hindi na nakakatakot ang mga santo dahil umaga na. Pero ganun pa rin. Parang mas nakakakilabot pa nga. Dahil ngayon, kitang-kita ko na ang mukha nila na parang nagmamasid sa bawat kilos namin. Habang ginagamit ni Jasper ang banyo, nagbantay ako sa labas. Tahimik ang buong bahay maliban sa dahan-dahang pagsara ng isang pintuan sa gilid ng banyo. Napasilip ako sa gawin ng tunog at laking gulat ko ng isang pares ng maliliit na mata ang bumungad sa akin. Mata ng maliit na bata. Nakasilip siya sa akin mula sa uwang ng pintuan niya. Sinubukan kong tawagin ang takot na bata, pero tumakbo siya paloob ng kwarto. Pinigilan ko ang sarili ko na sumunod dahil naalala ko ang bilin ni Sir Jaime na kailangan sa kwarto lang kami. Sakto naman ang paglabas ni Jasper, kaya kinuha ko agad ang kamay niya at hinatak pabalik ng kwarto namin. Teka, ate. Naririnig mo ba yun? Baka yun yung batang nakita ko kanina yung umiiyak. Tara na Jasper. Ate, tignan mo. Lumabas na siya. May sasabihin nata siya sa atin, oh. Hello? Ano pangalan mo? Huwag ka nang umiyak. Ano yan? Anong ginagawa mo? Jasper, huwag mo na siyang kulitin. Hindi, ate. Tignan mo yung hawak niyo, oh. Binibigay niya sa'yo, oh. Ano to? Drawing mo? Eh, Diyos ko. Bakit naman ganyan yung drawing mo? Pero, sige, thank you ah. Babalik na lang muna kami sa kwarto. Ikaw din. Anong ginagawa niyo dito? Ay, Sir Jaime. Nako, pasensya na po ah. Ihingi na po kasi kami kaya nakibanyo na kami ni Jasper. Alam ko naman po na sabi niyo, huwag kaming lumabas nang walang paalam. Pero kasi, Huwag kayong magliwaliw dito sa bahay. Lalo na sa lupain ng walang paalam, ha? Okay pa siguro ngayon kasi umaga. Pero ibang usapan na kapag gabi. Naintindihan niyo ba? Ayoko to makakaabot kay Ama, ha? Gusto ko masunurin lalo na't pagbagong dating. oo po Sir Jaime. Pasensya na po talaga. Ay, o siya, sige. Pasensya na rin, ha? Dapat kasi dadaan ako sa inyo kanina. Kaso may nasikaso lang ako sa palayan. Oh, Daisy, ba't nandito ka din? Daisy po pala ang pangalan ng bata. Naistorbo lang po ata namin siya nung nagbanyo kami.
Hindi po niya kasalanan. Pangako po. Huwag po kayo magalit sa kanya. Hindi naman ako nagbibigay ng parusa dito, Maria. Kaya wala kayong dapat ikatakot sa akin. Si Ama, sa kanya kayo dapat matakot. Oo po. Pasensya na po talaga. Daisy, doon ka muna maghintay sa kwarto mo ha. Kakain ka na mamaya. Apo ng dating kasambahay namin si Daisy. Naiwan siya dito kasi hindi na bumalik si Aling Nena. Hala, bakit naman po? Kasama din ba siya ni Ama? Ang alam ko noon, namalengke lang siya, tumingi ng malaking halaga ng pera para mamili. Pagkatapos noon, hindi na siya bumalik. Nag-aalala nga ako kay Aling Nena eh. Gusto ko sana i-report na sa pulis eh. Dahil nung 1 linggo pa yon. Ayoko naman pag-isipan ng masama. Kasi hindi naman ugali ni Aling Nena yung magnakaw tsaka bandunahin tong bata eh. Nako, edi 1 linggo nang walang nag-aalaga kay Daisy. Inaalagaan ko naman siya. Kaso, abala din ako sa palayan. Kasi marami asikasuhin dun eh. Lalo na sa panahon ngayon. Kung busy po kayo, ako na pong bahala kay Daisy. Gusto ko din po sanang makatulong sa gawaing bahay eh. Kahit nasa sakahan po, kung anong pwedeng trabaho sana. Gusto ko ring magbanat sana ng buto dahil kaya ko naman. Nag-iipon kasi ako para sa pag-aaral namin ni Jasper. Talaga? Gusto mong mamasukan dito? Aba, ayos ah. Kailangan talaga namin ng tao. Malawak kasi itong lupain namin eh. Kailangan malinisan ng kabilang pagtataniman para masimulan na. Tama-tama yung pagsabi mo. Habang wala pa si Mang Jose, ikaw na muna. Pero may balita po ba kayo kay tatay? Medyo nag-aalala na po kasi kami eh. Wala pa eh. Siguro kasama niya si Ama. Hindi ko kasi alam yung nangyari. Wala ba sinabi sa inyo bago siya umalis? Wala nga po eh. Bigla na lang daw umalis. Wala din pasabi talaga. Tsaka kung ano man po, hihintayin na lang namin siya. Pero papayag po ba si Ama kung mamasukan din ako dito? Ang alam niya, nangangailangan ako ng mga tao at lagi ako naghahanap. Kaya kung ako yung tatanungin, syempre, payag na ako. Kailangan ko kasi dito ng tulong eh. Nako, maraming salamat po talaga Sir Jaime ha. Kung dito ka na magtatrabaho, Jaime na lang ang tawag mo sa akin. Total, magkasa-edad naman tayo, di ba? O siya, may iwan ko na kayo ha. Ikaw na bahala kay Daisy. Kakausapin ko lang yung ibang magsasaka. Ate, paano kung di na talaga bumalik si tatay? Katulad ng lola ni Daisy. Ano ka ba? Babalik yun si tatay. Kahit ganun siya, hindi naman niya tayo iiwan. Alam naman niya na wala tayong pera kaya hindi tayo makakaalis dito. Kawawa naman si Daisy. Mukhang hindi na babalik ang lola niya. Malay mo naman, bumalik sila parehas. Si Aling Nena at si tatay. Malay mo, baka may inutos ng si Ama sa kanila. Tingin ko, di naniniwala si Daisy na babalik pa ang lola niya. Tignan mo ate, yung mga drawing niya. Baka iniisip niya na namatay na ang lola niya kasi grabe oh. Oo nga eh, nabigla nga din ako. Ngayon lang ako nakakita ng bata na gumuguhit ng mga ganyan. Kabaha-bahala talaga ang mga drawing ni Daisy. Dahil hindi normal na mga puno at mga bulaklak ito, kundi puro itim at pula ang kulay ng papel. Nanlaki ang mata ko sa mga sunod na nakita ko. Ang ilang tao sa papel, may mga ekis ang mata at pula sa buong katawan. Hinata ko si Jasper pabalik sa aming kwarto. Jasper, kung papayagan akong magtrabaho dito, maiiwan ka lagi sa bahay. Samahan mo na lang lagi si Daisy ha. Siya yung magiging kalaro mo. Mukhang napakalungkot niyang bata eh. Oo naman ate. Sana bumalik na lola niya para maging masaya na si Daisy. Maria, tara. Sumama ka sa akin para maikot kita. Kung mamamasukan ka dito sa amin, may mga patakaran dito na kailangan mo sundin na mabuti. Parehas kayo ni Jasper. Hindi kakandado yung pintuan nyo pero hindi kayo pwedeng lumabas ng gabi ha. Mahigpit na pinagbabawal yun, lalo na kapag hindi ka pamilyar sa lugar. Okay po, makakaasa po kayo na susunod kami. Magbe-behave naman po pati tong si Jasper eh. Opo kuya, pwede rin ba ako sumama sa pag-ikot? Oo naman Jasper, tara, sumama kayo sa akin. Inaani ng mga trabahador natin yung mga makikita niyong panig na sakahan. Panahon ng pag-aani ngayon, hanggang sa darating na mga araw kaya magiging busy ang lahat. Sila Mateo at Teresa, makikilala niyo sila mamaya. Kaidaran lang natin sila, kaya huwag kayo mahiya sa kanila ha. Pero ikaw Maria, mas madali lang yung gagawin mo dahil bago ka lang dito. Opo, sige po. Kahit ano po, ready ko pong gawin. Bali, handa lang yung lupain.
At kapag wala naman trabaho dito, pwede kang umalis at maglinis ng bahay. Madali lang yung gagawin mo dito sa palayan. Dahil ayoko mabigla ka kagad. Tignan mo na lang muna kung paano namin ihanda yung lupa ah. Ituturo naman namin sa inyo lahat. Ngayon lang ba kayo nakarating sa ganito sakahan? Opo, napadpad lang po kami dito. Malayo pa pong probinsya kami galing eh. Nalaman lang ni tatay na may trabaho dito, kaya dumiretso na kami. Kasi sabi, pwede naman daw magsama ng mga anak. Bibihira na lang po kasi yung stay-in na trabaho na pwedeng kasama yung pamilya. Ah, oo. Pwede dito yung mga bata. Gusto nga namin yung bata dito eh. Ate, tingnan mo. Ano yun? Scarecrow yun, hindi ba? Nakakatakot. Ano ka ba, Jasper? Huwag kang matakot. Hindi naman totoong tao yung nakasabit dyan. Oo, alay-ay yung tawag dyan dito sa amin. Maraming ganyan dito. Bawat sulok ng lupain, meron yan. Mga hugis yan ng mga tao na manikin na panakot sa mga ibon. Marami kasing uwak dito. Kinakain nila yung mga bagong ani. Pati nga yung bagong saboy ng mga binhi eh. Ang galing! Talagang nakadamit sila. At may sombrero pa. Oo, para paniwalaan ng mga ibon na may totoong may tao doon. Lalo na kapag gabi, nakakatakot yan. Kaya huwag kayong lalabas dito kapag gumagat na yung dilim ha. Kasi sigurado ako, ayaw niyo makakita ng gumagalaw na alay-ay. Baka hablutin pa kayo niyan. Oh, Jasper, huwag kang matakot. Naglolo ka lang si Jaime. Hindi yan buhay. Gawa-gawa lang yan, oh. O siya, tara na. Ipapakita ko sa inyo yung kubo ko sa namamalagi yung mga tauhan ko. Matapos ituro sa amin ang kubo, may naaninag si Jaime sa bandang bakuran. Napatingin din kaming magkapatid. Lumapit kami sa lalaking nag-aabang sa gate. May edad na ang lalaki at papasa na siyang lolo. At hirap na din siyang magkikilos. Bumati siya kay Jaime. Magandang hapon po, sir. Ako po si Carlos. Kayo daw po ang may-ari ng lupain na ito. Magandang hapon ho. Anong pakay nila? Sabi po sa bayan, tumatanggap kayo ng mga magsasaka. Iho, hindi ako magpapanggap na matikas pa. At sa totoo lang, may rayuman ako. Pero gusto ko pa rin magtrabaho. Kung papayag ka, kahit anong klaseng gawain, tatanggapin ko. Kailangan ko lang talaga ng hanap buhay. Parang awa mo na. Huwag po kayo mag-alala. Wala naman pong kaso sa akin yung edad eh. Sige lang ho. Pasok lang ho kayo, Mang Carlos. May ilang katanungan lang ako para sa inyo kung mamamasukan kayo dito. Isinantabi ni Jaime ang matandang lalaki at mukhang tanggap na agad dahil pinapasok na siya sa kubo matapos nilang mag-usap. Kahit hirap kumilos ang matanda, hindi ito alintana ni Jaime. Inaalalayan pa nga niya ang lolo sa mga gamit nito. Ate, sobrang bait naman ni Kuya Jaime. Kala mo di anak ng may-ari. Oo nga eh. Buti na lang dito tayo napadpad. Kaya huwag ka nang magkukulit, Jasper ha. Para hindi tayo mapapagalitan at mapaalis dito. Hindi naman kayo paalisin dito eh. Lalo na't gusto ni Ama na meron akong kaidaran dito. Mabait naman si Ama. Pero wag lang talaga siyang gagalitin. Mang Carlos, makikilala niyo din siya. Pero yun yung pinakapatakaran dito. Pag-ingat sa mga kilos. Dahil hindi po mangingilag si Ama na magpataw ng parusa. Hindi ba siya umuwi? Si Ama? Malalaman mo kapag nandito siya. Yun lang yung masasabi ko. Basta't magpasalamat na lang kayo at wala pa siya. Pero huwag kayong maglala. Galante yan si Ama. Kaya nga asenso yung buong palayan eh. Pinapahalagahan niya dito yung pakinabang ng bawat tao. Nga pala, ituturo ko pa pala sa inyo yung kalakaran dito sa paghahanda ng lupa. Makakasama ko ba si Manong Carlos dito? Oo, dito kay banda mag-aasikaso. Huwag na kayo pumunta sa kabilang panig na sakahan ha. Baka kasi maligaw kayo sa pasikot-sikot dito. Lalo na mataas yung palay. Hindi nyo kabisado dito. Matapos kaming makaikot, bumalik na kami sa bahay. Naghanda ako ng pananghalian at hindi nagtagal. Tinawag ang mga bata para kumain. Hindi lumalabas ang dalawa sa kwarto kaya pinuntahan ko na. Dinatnan ko si Daisy na nakayuko at umiiyak sa gilid ng kama. Si Jasper naman, nakaupo sa kama, nakakunot ang noo at tinitingnan ng mga drawing ng bata. Oh, Jasper, ano nangyari? Ate, kanina pa siya umiiyak. Ayaw niyang huminto. Paus na nga yata eh. Bakit naman kaya? Di ko alam.
Hindi siya makapagsalita eh. Daisy? Daisy, may nangyari ba sa'yo kanina? Natatakot ka ba? Hindi ka namin sasaktan dito. Kami ni Kuya Jasper mo, pwede mo kaming pagkatiwalaan. May masakit ba sa'yo? Umiling-iling ang bata at may inabot na namang papel. Tiningnan ko ang drawing niya at tumindig ang balahibo ko dahil hindi ako magkakamali na figura ng alay-ay ang ginuhit niya. Pero imbis na lalaki, isang babae na may mahabang buhok ang nakapako sa kahoy. Puno ng pula ang tiyan nito. At sa tabi nun, merong malaking itim na ibon. Tinuturo ni Daisy ang drawing niya at panay ang iyak. Ate, anong gagawin natin sa kanya? Daisy, tahan na. Napanaginipan mo ba yan? Nakakatakot naman masyado ang bangungot niya kung ganun. Ay nako, o sige, ganito na lang. Alam kong hindi ka makapagsalita. At kung may gusto ka mang sabihin, isulat mo na lang kaya. Di pa ata siya marunong magsulat, ate. Oo nga eh. Paano ba yan? O sige Daisy, kung may kinakatakot ka man o nalulungkot ka dahil wala pa yung lola mo, nandito naman kami ni Jasper. Okay? O sige na, tara na. Kain na lang tayo. Nagluto ako ng masarap. Jasper, samahan mo si Daisy ah. Kumain na kayo. Tatanungin ko lang sila Mang Carlos kung gusto nilang kumain. Nagtungo ako sa tabi ng bahay kung saan namamalagi ang mga magsasaka. Isang malaking kubo na may 2 palapag na may mga kama ang dinatnan ko. Nakaupo si Mang Carlos sa isa sa mga ito. Iha, may kailangan ka? Tatanungin ko lang po sana kung kumain na po kayo. Nagluto po kasi ako. Baka gusto niyo pong sumalo sa amin. Sa loob ng bahay? Opo, tsaka yung iba pong mga magsasaka. Nasa itaas sila. Kung gusto mo silang tanungin, medyo tahimik sila, Iha. Ramdam kong hindi nila nais masyadong makipag-usap. Lalo na sa mga baguhan. Sinubukan ko na. Matipid sila magsalita. O sige po, ako na pong bahala, Mang Carlos. Kumakain na po yung mga bata eh. Mauna na po kayo sa bahay, susunod na lang po ako. Hindi ko akalaing tama ang sinasabi ng matanda nang bumisita ako sa taas ng kubo. Nakasimangot sila nang ayain ko silang kumain. Tumanggi ang lalaki na nagpakilala bilang Mateo. At ang babaeng kasama niya na si Teresa. Inirapan pa ako. Marahil ay dahil nakaistorbo ako sa magkasintahan. Napansin kong magkahawak ang kamay nila at para bang may pinag-uusapang seryoso. Kaya umalis na ako agad. Napakamot na lang ako sa ulo pagkababa ko. Simula noon ay umiwas na ako sa dalawa para iwas gulo na rin. Pero hindi dito nagtatapos ang mga nakakagulat na bagay sa araw na yon. Dahil pagbalik ko sa bahay, dinatnan ko si Daisy na napakahigpit ng kapit kay Mang Carlos. Ano po nangyari, Mang Carlos? Daisy, okay ka lang? May nakita ba kayo, Jasper? Eh, bakit nagkaganyan yung bata? Di ko din alam, ate. Galing kasi ako sa banyo. Pagbalik ko dito sa kusina, nakita ko na lang na ayaw na niyang bitawan si Mang Carlos. Nakakapagsalita na siya, ate! Naku, oo nga no. Nakakatuwa naman yan. Pero oo, tama, Daisy. Pwede mo siyang tawaging Lolo Carlos. Makakasama na natin siya dito. Pasensya na po, Manong Carlos, ha. Talagang medyo iyakin po yan si Daisy. Simula daw nang hindi na bumalik yung lola niya, nagkaganyan na po yung bata. Shh, Daisy. Huwag nang umiyak. Nandito na si Lolo. Hahanapin natin si Lola mo. Mang Carlos, pwede ko po ba kayong makausap? Pandali lang, Daisy, ha. Bitaw ka muna. Mag-uusap lang kami ni Ate Maria mo dito. Sa sala lang kami. Huwag kang mag-alala. Hindi ako aalis. Mang Carlos, pasensya na po ah. Bago lang din po kami ni Jasper dito at kakakilala lang din po namin kay Daisy. Pero gusto ko po siyang alagaan at protektahan eh. Hindi lang dahil inutos sa akin ni Jaime pero dahil napalapit na po ako sa bata. At sa tingin ko po, baka makasama lang sa kanya kung mangangako po tayo na babalik yung lola niyang nawawala. Kung hindi pa naman po tayo sigurado dun. Naiintindihan ko. Gusto ko lang kasing gumana ng loob ng bata. 1 linggo na daw po kasing hindi bumabalik yung lola ni Daisy, sabi ni Jaime. Hindi daw alam kung nasa na. Kumuha daw ng malaking pera tapos hindi na bumalik mula sa pamamalengke. Eh ayaw naman daw pag-isipan ng masama ni Jaime.
Kasi nakakuha ng malaking pera bago mawala. Pero yun nga po, naiwan yung bata dito at simula noon, umiiyak na siya. Hindi na rin siya nagsasalita. Opo eh. Kaya siguro po, mas maganda kung hindi na lang muna natin ipapaalala sa kanya yung nawawalang lola niya hanggang wala pang katiyakan ang lahat. Ire-report naman daw po ni Jaime sa polis para mapahanap. Pero sa tingin ko po ngayon, hindi makakabuti na pag-usapan yun. Dahil rin po dito. Mga drawing? Puro dugo at kamatayan ito. Opo eh. Kaya nga po iniiwas ko na muna siya sa mga usapan tungkol sa lola niya. Baka po kasi kung ano-ano na yung maisip niya. Naguguluhan po yung bata. Sige, hindi ko nababanggitin. Pero huwag kang mag-alala. Aalagaan ko din siya. Meron din kasi akong apo na ganyan ang edad. Oh, nandito pala kayo. Tapos na ba kayong kumain? Oo, tapos na. May kailangan po bang gawin? Samahan niyo ako sa bayan. Kailangan ihatid yung ibang sako ng ani ngayong hapon. Uy, Daisy, tahan na. Daisy, bitawan mo muna si Mang Carlos ha. Babalik naman kami. Saglit lang kami sa labas. Habang hinahanda ang sasakyan at nilalagay ang mga sako ng ani, napansin ko si Mang Carlos na may binubulong sa bata. Ayaw pa rin siyang bitawan ni Daisy. Pero matapos ang ilang mga segundo, nagawang makawala ni Mang Carlos. Pumalahaw ng iyak si Daisy at umumang pa ng hahabol sa sasakyan bago kami makasakay. Pinigilan naman siya ni Jasper at sinamahan paloob ng bahay. Hindi naman nagtagal. Nakarating din kami sa bayan. Binaba nila Mateo ang mga sako sa bigasan at pinagkaguluhan ito ng mga mamimili. Grabe, no? Ang lakas pala ng bentahan dito. Ganun talaga. Kilala na kami dito bilang napakaganda ng ani namin. Kulang na lang mag-away-away yung bumibili para makakuha ng galing sa amin eh. Kaya inaabangan talaga yan. Grabe, no? Kakaiba talaga. Oo, pinagkakaguluhan talaga yan. Baka naman kasi kakaibang klase din yung pataba na ginagamit nyo. Si Ama lang yung may alam ng sikretong yan eh. Pero kung magtatagal kayo sa sakahan, malalaman nyo din. Maria, kanina mo pa yata tinitignan yung laruan sa dulo ah. Gusto mo bang bilhin para kay Jasper? Ay, paborito kasi niya yung mga ganyang laruan kaya napansin ko. Mahilig siya sa ganyan kaya laging bukang bibig niya yan. Meron din pala dito. Bibili ako pag nakaipon ako. Ha? Di matatagalan pa. O eto, bibigyan kita ng pambili. Kumuha ka na. Bilisan mo. Dahil mukhang nagkakaubusan na oh. Tinulak pa ako ni Jaime kaya tumawid na ako sa kabilang kalsada, kung saan nakadisplay ang mga laruang gustong-gusto ni Jasper. Kinapalan ko na ang muka at binahayad ko ang binigay niya sa aking pera. Kinuha ko ang sukle at ang laruan. At nang pagtawid ko, hindi ko na malaya na may sasakyan na bumubuelta. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may humablot sa akin at sinantabi ako. Uy, Maria, ingat ka naman. Bunti ka naman sa gasaan ah. Ay naku, oo nga eh. Buti na lang nakita mo. Salamat ah. Nilibre mo na nga si Jasper ng laruan. Niligtas mo pa ako. Ano pa bang hindi mo kayang gawin? Wala yun. Malit na bagay. Kahit sino naman gagawin din yun eh. Pero tara na. Kailangan natin bumalik bago tayo abutan ng gabi sa kalsada. Hindi na kasi aabot yung poste ng ilaw pagbalik sa atin eh. Tuwang-tuwa si Jasper pagka-uwi ko nang iabot ko ang laruan sa kanya. Lalo na nung malaman na galing pa kay Kuya Jaime niya. At si Daisy naman, tumahan na nang makitang kasama ko si Mang Carlos pa uwi. Niyakap niya ang matanda at ayaw ng pakawalan. Tumaas ang kilay ni Jaime nang makita ito. Dahil halos estranghero si Mang Carlos, pero hindi na lang nagsalita ang lalaki. Gabi na rin kaya pinabalik na niya kami sa kanya-kanyang mga kwarto. At sa puntong ito, sa amin na natutulog si Daisy para hindi siya mag-isa. Wala na akong nakitang mga anino, pero hindi mawala ang pakiramdam ko na parang may nagmamanman sa amin. At dahil dito, tinabi ko ang dalawang bata sa akin sa kama. Kinabukasan, naging abala kami ni Mang Carlos sa paglilinis at paghahanda ng lupa. Nagpapatubig kami nang mapag-usapan ulit ang kakaibang lupa ng palayan. Sa pagkakataong ito, si Mang Carlos ang nagtanong kay Jaime
Pero hindi ito nagustuhan ni Jaime. Inaalagaan kasi dito yung lupa. Kaya sadyang maganda yung kinakalabasan. Bakit po ba kayo masyado interesado, Mang Carlos? Wala naman. Natanong ko lang. Maglinis na lang ho tayo. Huwag niyo naintindihin yung mga bagay na hindi sakop ng trabaho niyo. Nga pala, malapit nang bumalik si Ama. At pagdating niya, kailangan kita ipakilala sa kanya. Ibig sabihin po ba niyan, kasama niya pa uwi si tatay? Malapit mo na rin makita yung tatay mo. Huwag ka magalala. Saka, Maria, mamayang gabi, binibigyan kita ng permiso lumabas. Samahan mo ako sa aking pagdarasal. Susunduin kita kapag oras na. Pumayag ako sa sinabi ni Jaime. Wala na rin naman akong choice kundi sumunod sa amo namin. Kaya nang sumapit ang gabi, sinamahan ko siya sa altar sa kabilang panig ng bahay. Mas maraming santo dito, sintangkad ng tao at tila ba mas malungkot ang mga muka. Hinaplos ni Jaime ang mga nadadaanan naming santo habang bumubulong. Huminto kami sa harap ng isang santo ng isang lalaki. Alam mo ba kung bakit kami relihiyoso dito, Maria? Dahil pinagdadasal niyo yung pag-asenso ng ani? Isang malaking parte yon. Yung palay ang bumubuhay sa buong pamilya namin. Pati na rin sa mga nagtatrabaho dito. Masasabing sinasamba din yung palay dito. Hindi lang mga santong ito. Bakit po life-size yung mga santo dito? Dahil naniniwala ang angkan namin sa pinakamakapangyarihan. Ang mga santong ito, simbolo lamang ng mga nakakataas. Gayunpaman, kailangan pa rin silang alayan ng dasal. Lahat dito, kailangan bigyan ng kaukulang alay. Sige po. Maria, nagugustuhan mo na ba dito? Oo naman po. Okay na okay po kami ni Jasper dito. Nakakakain na kami ng maayos. Meron pa akong trabaho. At pag nakauwi ho si tatay, kumpleto na kami. Mukhang nandito na lahat ng kinakailangan nyo, di ba? Oo nga po eh. Kaya nga gusto na namin mamalagi dito kung pwede. Gusto po naming magtagal dito. Alam mo ba sa isang palayan katulad na ganito, kahit magtanim ka ng maraming okay na buto, hindi siguradong tutubo yun na maayos. Sa dinami-rami ng mga pumapasok na tauhan dito, hindi lahat na nanatili. Yung mga matitino lang talaga yung natitira. Bakit naman po? Mukha namang okay dito ah. Bakit hindi nila inaayos yung trabaho? Dahil hindi lahat naiintindihan kung anong dapat isakripisyo para sa kagustuhan mo. Katulad ng palay, kailangan mo alagaan yan. Tinatanggal na ng damo at peste ang palay para hindi agawan nito ng sustansya. Sinag ng araw at tubig ang kailangan para maayos ang paglaki. Mukha namang inaalagaan mo din yung mga tauhan mo dito eh. Sana nga, maging mabuti ka rin binhi. Handa naman akong alagaan kayo ni Jasper eh. Pero kailangan matuto din kayong lumagar at umintindi ng mga kalakaran dito. Oo naman. Gagawin namin ang lahat para makisama ng mabuti at hindi makagulo dito. Tama ka dyan. Dahil ayoko ng kontaminasyon o pagkahalo ng mga masasamang binhi dito. Hindi naman kayo ganun, di ba, Maria? Maasahan naman kita, tama ba? Oo naman. Dahil ayoko magtanggal ng mga peste. Yung mga masasamang damo, masakit lang sa ulo yan. Gagawin ko ang lahat para hindi maging sakit sa ulo. Pangako yan. Yung tatay mo, kagaya din ba siya ni Ama? Maigpit din ba siya? Oo eh. Lalo na kay Jasper. Hindi niya mapigilan yung galit kahit hindi naman si Jasper yung may kasalanan. Hindi kasi tunay na anak ni tatay si Jasper eh. Parehas pala kami ni Jasper. Hindi tunay na anak. Kaya ba takot na takot ka din kay Ama kasi malupit siya sa'yo? Marahil ay gusto lang ng tatay niya na turuan ng leksyon yung bata. Mas alam nila yung nakakabuti para sa atin. Sila yung nakakaalam kung ano yung nararapat. Ganun ba? Paano kung nakakapanakit sila? Tama pa ba yun? Hindi ka ba napapagod sa karahasan nila? Hindi ako magsasawang sumunod kay Ama kahit anong gawin niya. Dahil siya yung nagbibigay buhay dito sa amin. Katulad ng palay, siya yung naghahari dito. Aayos ka lang ba, Jaime? Medyo namumutla ka oh. Malapit na yung oras. Oras para saan? Samahan mo ako mag-aalay ng dasal. Sige po. Nagdadalawang isip ka ba, Maria? Kailangan mo malaman na galing lahat kay Ama. Kaya lahat babalik din sa kanya. Ganon yung kalakaran dito, Maria. Kaya kung gusto yung tumagal dito, kailangan maintindihan niyo yun. Oo naman. Susunod kami sa mga patakaran dito. Medyo
hindi ko lang talaga pa maintindihan yung mga pagdadasal at para kanino. Darating din yung panahon mo. Okay po. Hihintayin ko na lang para malinaw ang lahat. Sigurado ka ba? Nagagawin mo ang lahat para manatili kayo magkapatid dito? Tumango ako kaya napangiti si Jaime sa sagot ko. Maya-maya pa, hinawakan niya ang kamay ko at nagsimula siyang magdasal. Hindi ko itatanggi. Sobrang nawirduhan ako. Hindi ako madasaling tao dahil sa hirap ng buhay. Nahihirapan akong maniwala na may gumagabay pa sa amin. Pero kung ganito ang amo ko, siguro okay na rin na relihiyoso siya. Imbis naman na basagulero katulad ng tatay ko. Natapos siyang magdasal at binitawan ng kamay ko. Hinatid niya ako sa kwarto at sinarado ang pintuan. Ate, anong nangyari? Bakit ganun ang mukha ni Kuya Jaime? Hindi ko din alam eh. Sobrang seryoso nga siya sa pananampalataya niya. Biruin mo yun? Kahit kasing edad ko lang siya, pero ibang-iba yung paniniwala niya. Hindi ko nga sigurado kung ano yung sinasamba niya eh. Kung santo ba yun o kung ano man yun. Nagdasal ka din? Oo, nakisama ako eh. Teka, nasa si Daisy? Andun pa rin sa sulok niya, ate. Nakatulog na sa sahig sa kakaiyak. Ayoko na siyang gisingin, baka umiyak na naman. Oh, bakit? Akala ko ba okay na siya pagbalik namin ni Mang Carlos? Dahil ata hindi sumabay sa pagkain si Mang Carlos kaninang hapunan. Hinahanap niya, ate. Hala, hindi pa rin siya pumapasok dito? Kanina lang andyan siya. Di pa siya kumakain. Kaya kanina pa hinahanap ng bata. Daisy? Daisy, halika dito. Dito ka na sa kama matulog. Lolo? Wala pa kasi si Mang Carlos eh. Pero bukas makikita mo siya. Tumahan ka na, Daisy ah. Baka magkasakit ka na niyan. Lolo? Lolo? Sa sinabi kong ito, naalarma si Daisy at nagsimula siyang magwala. Tumakbo siya papunta sa pintuan at pilit na binubuksan ito. Humarang kami at sinubukan namin siyang pigilan. Pero halos magkandalupasay na ang bata. Umabot pa sa kinakalmot na niya kami para lang maabot ang pinto. Pero hindi namin siya pwedeng palabasin. Sumisigaw na ang bata at hindi na talaga kumakalma. Kaya naalarma na rin ako. Dahil hindi pa naman siya umaabot sa ganito nitong mga nakaraang araw. Daisy! Daisy, tama na! Tama na, huminahon ka na! Ate, tawagin na lang kaya natin si Mang Carlos. Gusto lang ata niya makita si Mang Carlos eh. Kahit makita lang niya, baka tumahimik na siya. Pinagbabawal na yung paglabas natin lalo na paggabi. Nakakalimutan mo na ba? Buong gabi naman siyang iiyak niyan. Yun na nga eh. Diyos ko naman. Tsaka nakakaawa naman tong bata. Hindi lang yun. Baka pagalitan pa tayo sa ingay. Tawagin ko na lang si Mang Carlos? Bibilisan ko, ate. Mabilis akong tumakbo. Wag na, Jasper. Di ba sabi ni Jaime padating na si Ama? Baka maabutan ka pa nun sa labas. Ako na lang. Mas magagawan ko pa ng palusot pag ako yung nahuli imbis na ikaw. Basta bantayan mo na lang dito si Daisy. Huwag kayong lalabas ha. Mabilis akong lumabas ng kwarto at nagtungo sa katabing kubo. Kumatok ako pero walang nagbukas ng pinto. Sa kabutihang palad, hindi nakalak ang pintuan nila. Pero nang buksan ko ito, wala akong nakitang tao sa loob. Lumapit ako sa kama ni Mang Carlos at natagpuan pa ang mga gamit niya doon. Napabuntong hininga ako dahil ibig sabihin, hindi pa umaalis ang matanda at nandito lang siya. Nagtaka naman ako kung nasa ng mga tauhan sa 10 oras ng gabi dahil mariin na ipinagbabawal ang paglabas. Hindi naman nagtagal, nakuha ang atensyon ko ng isang kakaibang tunog. Sinundan ko ito sa pag-aakala na matatagpuan ko si Mang Carlos. Pero hindi ang matanda ang natagpuan ko sa likod ng kubo, kundi si Teresa. Pati na rin si Jaime. May ginagawa silang milagro sa likod ng kubo at malapit sa kakahuyan. Nabigla ako sa nakita ko dahil akala ko magnobyo sila Mateo at Teresa. Hindi ko inakalang pati si Jaime ay gusto ang dalaga. Oh, bakit? Ano ba yun? May narinig ako. Sa may kubo. Baka si Mateo.
Hindi, inutusan ko siya. Wala siya dito. Saglit lang, meron talaga akong narinig. Huwag ka magalala. Tayo lang dito. Tsaka ano naman ngayon kung makita tayo ni Mateo? Ayaw mo na ba? Hindi ka na ba sa akin? Hindi naman sa ganun. Huwag mo nang pansinin yung narinig mo. Pero, Napaurong ako sa nakita ko. Kinabog ako dahil baka matimbog ako ng dalawa na nasa labas ako. At nakita ko pa ang ginagawa nila. Napalingon ng dalawa sa aking gawin nang makatapak ako ng mga sanga. Kaya yumuko ako at dahan-dahang gumapang para makapagtago. Nakarating ako sa gitna ng malapit na palayan. Pero nagkamali pala ako sa ginawa kong ito. Dahil nalagay ako sa alanganin. Nasa gitna ako ng pinagbabawal na palayan. Umusod-usod ako palayo sa tunog ng pagtatalik ng dalawa. Inangat ko ang ulo ko. Pero halos hindi na ako makalagpas sa mga nagtataasang palay. Inangat ko na lang ang mga kamay sa pag-asa na makakapa ang daan palabas. Tumindig ang balahibo ko nang mahagip ng tenga ko ang boses na humihingi ng tulong. Nagsimula akong tumakbo. Hindi ko alam ang nangyayari dahil iba-iba ang naririnig ko sa gitna ng palayan. Pinanalangin ko na lang na tama ang tinataha kong daan. Hanggang sa wakas, nakalabas ako. Nasa kabilang panig na ako ng bahay kaya tumakbo ko papasok. Ate, ano nangyari sa'yo? Bakit ang dumi mo? Ay, Diyos ko Jasper, ang dami kong pinagdaanan. Huwag mo nang alamin kung anong nakita ko. Pero wala si Mang Carlos sa kubo. Ah? Nasaan siya? Hindi ko alam eh. Pero hindi na ako lalabas ulit. Hindi ko na siya kayang hanapin. Lolo Carlos? Pasensya na talaga Daisy ha. Pero wala siya eh. Bukas na lang, pangako. Makikita mo din siya bukas. Please naman oh, huwag ka nang umiyak. Ate, alis na tayo dito. Hindi pwede, Jasper. Sabihin mo natin na nakahanap ako ng pamasahe. Pero saan naman tayo pupunta? Tsaka, paano na si Daisy? May iwan siya dito. E di isama natin siya. Hindi yun ganun kadali. Paano kung bumalik yung lola niya? Tapos madatnan niya na wala dito si Daisy. E di, ipasabi na kasama tayo tapos sumunod na lang siya sa atin. Magagalit yung lola niya na binitbit na lang natin ng basta yung bata. Yun eh kung papayagan pa tayo ni Jaime. Ayoko na dito, ate. Iba pakiramdam ko dito eh. At saka paano kung bumalik si tatay tapos wala na tayo dito? Ganito na lang ha. Konting tiis na lang. Hihintayin ko lang yung sahod ko dito. Tapos, pag-usapan natin ulit kung saan tayo pupunta. Pero kailangan natin ng pera, Jasper. Natahimik ang bata sa sinabi kong ito. Hindi ko naman siya masisi. Dahil kahit ako, gusto ko na ring umalis dahil sa mga naranasan ko. Hindi lang sa ngayong gabi, kundi nung unang araw pa lang namin dito. Nagdesisyon akong kausapin si Jaime kinabukasan tungkol dito. Hindi na naman ako nakatulog ng maayos ng gabing yon. Nabalisa ako sa mga pangyayaring hindi maipaliwanag, katulad ng malaking anino sa kusina at mga boses sa palayan. At hindi ko maiwasang isipin na may nakamatyag sa aming kwarto lagi. Kinabukasan, puyat at wala ako sa sarili. Kaya hindi ko napansin na hindi ko nadala ang pamalit na damit nang maligo ako. Nakatwalya ako na nagmamadali pabalik sa kwarto nang matagpuan ako ni Jaime. Nakatitig siya sa katawan ko, kaya nailang ako. Lalo na dahil sa nakita ko kagabi na ginagawa niya. Hindi ko nagugustuhan ang mga tingin niya sa akin. Kaya yumuko ako at nagtungo agad sa kwarto. Pero pinigilan niya ako bago makarating doon. Magandang umaga, Maria. Pwede pa tayo mag-usap? Po? Sige po. May itatanong din po ako eh. Pero pwede po bang magbihis muna ako? Akala mo ba hindi kita nakita kagabi? Hindi ko po sinasadya. Hinahanap ko lang po si Manong Carlos. Ganun ba? Pero pinanood mo kami ni Teresa. Nakita kita. Pero aksidente lang yun. Nagustuhan mo ba yung nakita mo? Hindi. Ano ba sinasabi mo? Umamin ka na. Sir Jaime, ano po bang pinagsasasabi niyo? Aamin ka o gusto mong pag-usapan yung parusa mo? Parusa? Sumuhay ka sa patakaran dito, di ba? Na bawal lumabas kapag gabi. Nakakalimutan mo na ba? Pero sir... Sinabi na huwag mo ko tawagin, sir, di ba?
Lumapit siya sa akin nang tanungin ako ng ganito. Dinikit niya ang katawan sa akin kaya napaurong ako. Pero dahil dito, nagawa niya akong ipitin sa dingding ng katawan niya. Umangat ang kamay niya at hinawakan ang taas ng tuwalya. Gumilid ako para umiwas. Pero gamit ang isa pang kamay, hinawakan niya ang bewang ko para hindi ako makawala sa bisid niya. Teka lang, huwag mo akong hawakan! Pakawalan mo ako! Ayoko. Gusto ko tong posisyon natin. Ano ba nangyari? Ang bait-bait mo kahapon na. Bakit nagkakaganyan ka na? At akala ko ba may relasyon kayo ni Teresa? Umaayaw ko ba sa akin dahil kay Teresa? Hindi. Umaayaw ako dahil binabastos mo ako. Hindi ba't namamasukan ka dito? At yung isang probinsyanang katulad mo, dapat sumusunod sa lahat ng gusto ng amo mo. Hindi ba? Pero sir, hindi po ibig sabihin nun pwede nyo na akong bastusin ng ganyan. Hindi kasama dun yung pagsunod ko sa ganyan. Kaya bitawan mo ako. Hindi. Dito ka lang. Hindi ka pwedeng umayaw sa akin. Ako yung masusunod dito. Pwes, ibahin niyo po ako, sir. Sa sobrang galit ko, tinapik ko ang kamay niya at inapakan ng paa niya. Nagawa kong magpumiglas sa mahigpit na pagkakahawak niya sa akin nang hindi natatanggal ang tuwalya. Sinarado ko ang pintuan sa mukha niya na gulat sa pagtanggi ko sa kanya. Agad akong nagbihis sa kwarto. Buksan mo yung pintuan, Maria! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Ate, ano nangyayari? Tama na po, sir! Natatakot na po yung mga bata! Lumabas ka dyan! Mag-usap tayo! Pagkalmado na po kayo ulit, sir. Gusto ko talaga kayo kausapin. Dahil aalis na po kami ni Jasper at gusto kong isama si Daisy. Kayo, Alice? Nagpapatawa ka ba? Hindi na kayo makakalis dito. Wala kang pera. Wala kayo ibang pupuntahan. Pakiusap naman, sir. May karapatan kami na umalis kung ayaw na namin dito. Kakasabi mo lang kagabi, di ba? Na gusto mo dito. Magtatagal kayo dito. Tapos babawiin mo ang lahat. Kalukuhan. Kumalma ka dyan, Maria. Kalmado lang ako at ikaw yung nagagalit. At gusto na naming umalis. O siya, ganito na lang. Pumayag ka mapa sa akin. Gagawin kitang pangunahing asawa ko. Ano? Ano pinagsasabi mong gagawin akong asawa? Bata pa ako. At namasukan ako dito bilang tauhan, hindi bilang asawa. Ano ba nangyayari? Bakit nagkakaganyan ka? Pakinggan mo na lang ako. Ito'y alo ko sa'yo. Ikaw yung magiging pangunahing asawa ko. Kaya huwag ka na magsilos kay Teresa. Ikaw yung unang anakan ko. Yung iba babae, mga pampalipas oras lang yun. Ikaw yung una. Ano? Nababaliw ka na ba? Gusto kita, Maria. At pwedeng-pwede ka. Mas bata ka pa sa akin kaya may panahon pa tayo. Marami pang taon na makakabuo tayo. Pwede pa kita magamit. Ano ba pinagsasabi mo? Anong magamit? Napakabastos mo naman pala talaga. Maliliwanagan ka din. Malalaman mo din ang lahat. Basta't lumabas ka dyan at mag-usap tayo dito. Hindi ako papayag sa sinasabi mo kahit anong paliwanag mo. At pakawalan mo na kami dito. At ano? Tatawag ka ng polis? Wala kayong cellphone. Wala kayong kahit na ano. At hindi na kayo makakalabas dyan. Naisip mo ba kung paano kayo kakain? Paano kayo ihit tutume? Mamamatay kayo sa gutom dyan. Gagawin mo yun sa mga bata. Maawa ka naman sa kanila. Pinangunahan mo ng galit at pagkabigla. Tignan mo ang nangyari sa inyo. Akala nyo ligtas kayo dyan? Hindi mo alam. Sa ginawa mong yan, kinulong nyo lang ang sarili nyo at 2 batang magugutom. Pero bakit? Bakit mo itong ginagawa sa akin? Ano bang ginawa ko sa'yo? Dahil ito yung kalakaran dito. Palibasa hindi mo alam yung pinasok mo. Akala mo ba maraming mababait na amo dito? Yung itatrato ka katulad ng ginawa ko na wala kapalit? Binigyan ko pa ng regalo si Jasper. Hindi mo ba ibabalik yung pagmamagandang loob ko? Niligtas kita sa kapamakan at may utang na loob ka pa sa akin. Nahihibang ka na ba? Gusto mong anakan ako dahil naging mabait ka lang sa amin? Oo, at isang beses na lang kita bibigyan ng payo. Buksan mo na ang pinto at pumayag sa sinasabi ko o mabubulok kayong 3 dyan. Mamili ka! Ate, ano sinasabi ni Kuya? Hindi ko maintindihan. Bakit ganyan na siya? Kahapon mabait siya. Sabihan mo yung ate mo, Jasper. Kung alam niya ang makakabuti sa kanya, pagbibigyan niya ako. Maria, bibigyan kita ng panahon mag-isip-isip. Pero wag mo subukan ang pasensya ko. Babalikan kita. At siguraduhin mo meron ka na sagot sa pagbalik ko. Teka lang, Jaime. Pakawala
pakawalan mo na kami. At kalimutan na natin ang lahat na nangyari dito. Basta tayaan mo na lang kaming makaalis. Hindi ako magsusumbong sa polis. Hindi ako manghihingi ng sahod sa trinabaho ko. Wala akong hihingiin. Wala akong gagawin laban sa'yo. Pero pakiusap, pakawalan mo na lang kami, Jaime. Akala mo ba may karapatan kang magsalita ng ganyan? Ikaw pa yung may kondisyones! Parang awa mo na, Jaime. Mag-usap tayo ng maayos. Babalikan kita. Dapat iba na yung sagot mo, ha? Dahil kung hindi, makikita mo yung totoong pagsisisi. Na sana, hindi mo na dinamay ang mga bata dyan. Napaupo ako sa sahig sa sinabi ni Jaime. Nalumo ako sa bilis ng mga pangyayari. Sa bilis ng pagbabago ng ugali niya. Marahil hindi ko lang nakita na ganyan ang totoong pagkatao niya. Napakagaling niyang magtago ng sama ng ugali. Akala ko, meron pang mga amo na mabait at galante. Yung hindi naghahanap ng kapalit sa mabuting pakikitungo. Pero nagkamali ako. Akala ko ba mabait si Kuya Jaime? Sabi mo nagbigay pa siya ng laruan tsaka niligtas ka niya sa kotse na mabubundol ka. Bakit ang sama niya? Yun pala yung totoo niyang ugali, Jasper. Bakit kanya pinipilit, ate? Ayaw mo naman siya maging asawa. Hindi ko nga alam kung anong pumasok sa kukote niya na pwede niya nalang gawin yung kahit anong gusto niya eh. Anong gagawin mo, ate? Hindi ko alam. Daisy? Nasaan na ba yung batang yun? Nagtago ba ulit? Nasa loob na naman ng cabinet, ate. Ay, lumabas ka na dyan, Daisy. Hindi na siya papasok dito. Huwag ka matakot. Wala na siya. Pumasok siya nung nagsimulang sumigaw si Kuya Jaime. Huwag kang matakot, Daisy, ha? Hindi ko siya hahayaan na saktan ka. Lola! Hindi ko siya nakita sa kubo, Daisy. Lola? Lola? At wala pa rin dito yung lola mo. Pasensya ka na. Lola? Patay? Patay? Lola? Hala? Patay daw? Hindi, Daisy. Huwag mo sabihin yan. Lola, Nana? Inatay? Lolo? Carlos? Ate, tignan mo ang tinuturo niya. Pinapakita na naman ang mga drawing niya. Nagulat ako sa nakita ko. Dahil ngayon, napag-connecta ko na ang lahat. Naiintindihan ko na ang sinasabi ng bata. Napalunok ako at niyakap agad si Daisy. Dahil sa umpisa pa lang, pinapakita na niya ang nangyari sa lola niya. May pumatay kay Lola Nena dito. At dahil doon, hindi na kami dapat mamalagi pa sa lugar na to. Hindi ko sigurado kung si Jaime ang gumawa ng krimen, pero hindi ko nabalak pang malaman. Kailangan naming umalis sa lalong madaling panahon. Pero pinaglalaroan ata kami ni Jaime. Oras na ang binilang na walang binibigay na pagkain o tubig man lang. Gusto ata niyang iparamdam na nakakulong talaga kami at walang paraan kundi pumayag sa gusto niya. Sa puntong ito, sumapit na ang gabi at hindi ko sigurado kung makakabuti ito sa pagtakas namin o mas lalo kaming mapapahamak sa dilim. Sabihin mo sa akin, Daisy, sinaktan ba si Lola Nena mo dito? Apo, baka Lolo Carlos din. Natatakot ka ba na baka ganun din ang ginawa kay Mang Carlos? Apo, Diyos ko, kaya siguro hindi ko na siya makita sa kubo. Jasper, delikado ang sasabihin ko, pero kailangan na nating makatakas dito. Ganito ha, sasabihin ko kay Jaime na pumapahayag na ako. At pag binuksan niya yung pintuan, tumakas na kayong dalawa, tapos susunod ako. Te, paano kung may gawin siya sa'yo? Ako nang bahala doon, basta tumakas na kayo. Wag, ate, may iba pang paraan. May alam ako. Anong ibig mong sabihin? Kinulong niya na tayo dito, Jasper. Ano pang ibang paraan ang alam mo? May paraan para makalabas ako. Sabi ko naman sa'yo, magkakasya ako dyan sa bintana. Paano? Nakasirado ng mahigpit yan. Maliban na lang kung sisirain natin. Kaso, baka marinig tayo. Kahit mabuksan natin yan, hindi tayo kakasya lahat. Masyadong makipot yan. Siguro, pwede kung kayong dalawa na lang ni Daisy. Hindi. Hindi ka namin iiwan, ate. Ako lang. Kasi baka umiyak lang si Daisy. Matimbog pa tayo. Ako muna ang lalabas. Tapos, iikot ako sa bahay. Pagbubuksan ko kayo. Ha? Paano mo gagawin yung lahat? Ilang beses na akong naiwang mag-isa dito.
Inaral ko na yung bintana. Tignan mo ate. Sandali lang. Paano mo makukuha yung susi mula kay Jaime? Nakakandado ang pintuan mula sa labas. Nakita ko kung saan niya tinatago lagi ang susi. Ako bahala ate. Magtiwala ka sa akin. May tiwala ako sa'yo, Jasper. Pero hindi natin alam yung kilos ni Jaime. Baka mapahama ka. Tignan mo muna. Kaya kong buksan tong bintana. Pag nakalusot ako dyan, titignan ko muna. Pag delikado, babalik ako. Mag-iingat ako ate. O sige, huwag ka munang umikot ha. Tingnan mo lang muna kung makakalusot ka sa bintana. Tsaka na tayo magdesisyon. Pero kahit ganito ang usapan, hindi sumunod si Jasper. Matapos niyang makalusot sa bintana, kumaripas ng takbo ang bata. Sinubukan kong sundan siya pero hindi talaga ako kasya sa uwang sa bintana. Matinding pag-aalala ang nararamdaman ko sa bawat minutong wala pa siya. Natatagalan masyado si Jasper, kaya punong-puno na ako ng tensyon sa punto na may kumatok sa pintuan. Nang marinig ko ang boses ni Jaime, hinablot ko ang pinakamalapit na mabigat na bagay sa akin. Maria, ano na? Nakapag-desisyon ka na ba? Oo, alam ko na yung gagawin ko. Pagbuksan mo na kami ng pinto, pahig na ako sa mga gusto mo. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Matatauhan ka na din sa dapat mong gawin. Hindi pa man siya tapos magsalita. Sinugod ko na ang lalaki. Hinampas ko siya sa ulo ng kandelabra. Nabigla siya kaya hindi nakailag at tumama ang mabigat na bagay sa ulo niya. Tumumba ang lalaki at nagdugo ang noo niya. Mukhang hindi na siya makatayo at hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Hindi ko na sinuri kung totoo bang patay na siya. At hinablot ko na si Daisy. Tumakbo kami palabas ng bahay. Daisy, bilisan mo! Tara na! Takbo! Jasper? Oo, hahanapin natin si Jasper. Pero huwag kang maingay. Bawal kang umiyak. Nagmamadali kaming nagtungo sa likod ng bahay kung saan nakabukas ang bintana namin. Pero wala si Jasper. Tumakbo kami sa gilid ng bahay pero hindi pa rin namin mamataan kung saan sumuot ang bata. Narinig ko ang mga ungol ni Jaime sa loob ng bahay. Buhay pa pala siya. Nagtago kami sa likod ng kubo habang tinitingnan ko pa rin kung saan posibleng pumunta si Jasper. Narinig ko ang pagsarado ng pintuan sa bahay kaya yumuko kaming dalawa ni Daisy habang tinatakpan ko ang bibig niya. Pinagdadasal ko na wag umiyak ang bata para hindi kami matagpuan. Dahan-dahan kaming nagtago nang makita kong gumigewang si Jaime palabas ng bahay at papunta sa kabilang dulo. Kung nakatakas man si Jasper, hindi siya babalik ng bahay kung nakita niya si Jaime. Isa lang ang ibig sabihin nito. Nandito lang siya sa palayan. Nagdadalawang isip pa ako sa pagpasok ulit sa matataas na palayan nang biglang tumindig ang mga balahibo ko. Ramdam kong may nagmamatsyag sa amin, kaya dahan-dahan akong pumasok sa palayan at hatak-hatak si Daisy. Malayo na ang nilalakad namin, pero hindi mawala ang pakiramdam ko na may nagmamanman sa amin. Hanggang sa may nakita akong nakaharang sa aming dadaanan. Napansin kong nakarating na kami sa pinagbabawal na lupain at isang alay-ay ang nasa gitna ng palayan. Napatingala ako at sana hindi ko na lang ito ginawa dahil muntik na akong mapahiyaw sa nakita ko. Tumulo ang luha ko habang tinititigan ng alay-ay. Tay, anong ginawa nila sa'yo? Tatay namin siya ni Jasper. At siya nga, ginawa nilang alay-ay ang tatay namin. Kaya pala nawawala siya. Lola Nana? Lola Nana? Oo, parang ginawa sa lola mo. Ginawa siyang alay-ay ng hayop na yun. Niyakap ako ng bata pero napagtanto ko na wala na kaming oras para sa pagdadalamhati ko. Hinawakan ko ang paa ni tatay at pinilit ko ang sarili ko na wag nang tingnan ang duguan niyang katawan na nakapako na sa kahoy. Kailangan na naming umalis para hindi kami matunton ni Jaime. Pero sa puntong yon, dahil na rin sa dilim at taas ng palayan, sadyang naliligaw na kami. At ang mas malala pa dito, marami pa kaming mga alay-ay na natatagpuan. Mula sa bahay, natatanaw lang namin ang iba nito. Buong akala ko mga manikin lamang na dinamitan at nilagyan ng sombrero.
Pero wala akong kaalam-alam na totoong mga tao pala ang mga nakapaskil at pinako sa mga kahoy. Hindi ito mapapansin sa malayo. Pero sa malapitan, kitang-kita ang dugo at amoy na amoy ang mga naaagnas na katawan ng mga tao. Napansin kong puro matatanda ang nakapako sa kahoy. Masuka-suka kami ni Daisy habang umiiwas sa mga patay na alay-ay. Hanggang sa bigla ko na lang narinig ang pagsigaw ni Jaime. Maria! Lumabas kayo dyan! Hindi niyo mahanap si Jasper dahil kasama ko siya! Jasper! Huwag kang maingay, Daisy. Hindi ako naniniwala sa kanya. Hindi niya kasama si Jasper. Kapatibong lang yan. Gusto mo ba yung kapatid mo sunod kong ialay? Jasper! Kung ayaw mo malintikan yung ate mo, magsalita ka! Aray! Huwag ka makinig sa kanya, ate! Hindi talaga kayo lalabas yan, Maria! Huwag niyo akong pagurin, ha! Kung tatakas pa kayo, ang kapatid mo na yung magbabayad! Ate! Magtago lang kayo! Hindi talaga kayo lalabas? Inuubos niyo yung pasensya ko. Ito napapala ng kapatid mo sa tigas ng ulo mo! Lumabas na kayo! Dahil paparating na naman si Ama! O sige, kung di kayo lalabas, ipapakuha ko na lang kayo sa mga tauhan ko. Yun ba ang gusto mo, Maria? E di sige, Mateo, Teresa, dakipin niyo sila! Tumakbo kami ni Daisy pero dahil pagod na kami, bumabagal kami at nadapa pa ang bata. Binuhat ko siya pero sa isang iglap, may mga kamay ang humablot sa akin. Hinatak ako pa kanan habang isang pares naman ng kamay ang humatak kay Daisy pa kaliwa. Pinaghiwalay kami ni Mateo at Teresa. Huwag niyo sasaktan ang bata! Ate! Tumakbo ka na! Tumahimik ka, Jasper! Dalahin ang mga yan sa sagradong lupa! Bilisan niyo! Malapit ang oras! Yun ang huling narinig ko bago ako napayuko sa sakit. Dahil may humampas sa bato ko. Nagising na lang ako na nakagapos na ako sa isang kahoy, katulad ng mga bangkay na alay-ay. Katabi ko ang mga bata at napapalibutan kami ng mga nagtataasang palay. Sa gitna ng lahat ng ito, may malaki at malapad na bato kung saan nakaupo si Jaime. Jasper, Daisy, walang iya ka, Jaime, pakawalan mo yung mga bata. Anong nangyari sa kanila? Bakit wala silang malay? Sinaktan mo sila! Huwag ka maglala. Pinatulog lang sila. Pero magigising din niya maya-maya. Kailangan sila magising para makita si Ama. Lahat tayo, kailangan natin ipagdiwang ang pagdating ni Ama. Wala akong pakialam sa ama na yan. Pakawalan mo kami! Hindi ka na talaga natuto, Daisy. Kailan ba ako nakinig sa mga utos mo? Ikaw ba yung amo dito? Kaya kung ako sa'yo, tumahimik ka na lang dahil malapit na yung oras. Oras ng ano? Ano na naman kahibangan ng sinasabi mo? May salti ka talaga, lalaki ka! Nakakalimutan mo na yata yung pwesto mo dito. Kaya ito, ipapaalala ko sa'yo. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Nanlilisik ang mga mata niyang sinuri ang katawan ko. Umisi siya bago niya iangat ang kamay. Pinunit niya ang damit ko at natawa sa pagkasinda ko. Nagpumiglas ako, pero mahigpit ang pagkakagapos sa akin. Wala akong nagawa nang pilitin niya akong halikan. Pero nagka-ideya ako bigla nang binuka ko ang bibig ko. Napangiti siya sa mga labi ko, pero ito ang bala ko. Aray ko, bakit mo kinagat yung dila ko? Dahil yan ang nararapat sa'yo. Manyakis kang hayop ka! Yan yung gusto ko sa'yo eh. Kahit nakakagalit na, nanlalaban ka. Gusto ko pa rin na hindi ka kaagad bumigay. Masaya yung medyo pakipot pa. Matutuwa akong palambutin ka. Hindi matatapos yung gabi na ikaw yung magmamakaawa sa akin. Itaga mo yan sa bato. Napakakapal ng mukha mo. Akala mo kung sino ka? May araw ka ding hayop ka. Akala mo ba hindi ko pa alam ang ginawa mo sa tatay namin? Pag nakawala ako dito, tutuluyan ko yung ulo mo. Babasagin ko na talaga yung bungo mo. Talaga? Nakita mo pala si Tatay Jose nyo? Kamusta naman yung reunion nyo? Hayop ka talaga. Wala ka kasing sama. Naghihintay kayo sa wala. Kasi hindi naman talaga siya umalis eh. Nandito lang siya. Diyan pala oh, kung titignan nyo lang na mabuti. Bakit, Jaime? Anong ginawa namin sa'yo? Bakit pinatay mo
Gusto lang niyang magtrabaho. Gusto lang niyang kumita. Uminahon ka, kundi patatahimikin kita. Hindi mo ba nakikita? Nandito kayo sa sagradong lugar. Dito nagaganap yung lahat ng ritual. Kayo ang panauhing pandangal ko ngayong gabi. Pero bakit? Bakit mo kami ginaganito? Halang lang ba talagang bituka mo? Nababaliw ka na nga talaga! Palibasa para sa mga hampas lupang katulad mo. Hindi mo talaga maintindihan ang kahalagaan ng tradisyon. Ang pamana na nagpasalin-salin pa sa aming angkan. Wala kang alam dahil hamak ka lang nakatulong. Walang laman yung kukote mo. Hindi mo pa ba naiintindihan ang tinuro ko sa'yo tungkol sa paniniwala ko? Ang ano? Yung pagsamba mo sa mga nakakatakot na santo? Nahihibang ka lang nga talaga. Humihitit ka pa ng katol dito sa sakahan nyo kaya ka ganyan? Ginagawa mo tong lahat para sa mga santo? Hindi. Hindi lang santo si Ama. Higit pa siya. Siya ang pinakamakapangyarihan. Sinusunod ko lang ang pinagpasapasaan sa pamilya kong mga tradisyon. Marahil, karamihan na ituturing isang kulto ang grupo namin. Pero para sa akin, ito ang pamumuhay namin dito. Isang bagay na subok na ng panahon at ng iba't ibang henerasyon. Kulto? Sinasabi ko na nga ba eh. Yung mga katulad mong masyadong relihiyoso. Yung mga panatiko na hindi na nag-iisip. Mga tanga talaga kayo! Bakit mo nasabi yan? Dahil meron kaming konkretong pinaniniwalaan? Dahil meron kaming makapangyarihan na sinasamba? Hindi kami katulad ng iba na nagdadasal lang sa hangin. At kahit kailan ba, nakita niyo na ba yung Diyos niyo? Kasi si Ama, nakita na namin dito. Ha? Hindi ba tatay mo si Ama? Ano ba pinagsasasabi mo? Hindi ka ba nagtataka kung bakit puro bata yung mga nandito? Lahat kami dito masigla at matigas. Dahil puro kabataan. Walang uugod-ugod dito. Lahat malakas. Tumatanggap lang ako na matanda para gawing alay. Alay? Diyos ko, ibig sabihin, yung mga alay ay para kay Ama? Yan! Nakuha mo na. Gusto niyo malaman yung sikreto ng pataba dito, di ba? Yan yung mga dugo at laman ng mga matatanda dito. Yan ang nararapat sa kanila. Dahil wala naman silang pakinabang sa mga bata eh. Pataba lang yan sa mga lupa. Pero anong klaseng tao ang kailangang alayan ng dugo at laman? Naiintindihan mo na bang sinasabi ko? Makapangyarihan si Ama. Dahil hindi lang siya isang tao lamang. Higit pa siya sa ating lahat. Pero sila tatay, si Aling Nena, si Mang Carlos, lahat sila pinatay mo? Hindi ko sila pinatay. Maituturing ang karangalan nyo na maialay ang buhay nila. Karangalan? Diyos ko, kulto nga talaga kayo! Sarili ko nga magulang pinili nila ipako at gawing alay-ay eh. Nakita nyo ba sila? Alam nila ang lahat ng biyayan nanggagaling kay Ama. Kaya dapat bumalik ka din kay Ama. Lahat ng dugo at laman natin ay dapat bumalik sa kanya. Hindi ko maintindihan. Bakit ako? Anong mapapala mo sa akin? Bakit hindi mo na lang ako patayin katulad ng iba? Ano ba kinalaman ko sa kulto mo? Dahil magpaparami tayo gamit ang sinapupunan mo. Nahabag din kasi kami sa inyo eh. Kaya ikaw yung pinili ko iligtas. Nakita ko yung sarili ko kay Jasper. Kahit anong gawin niya, hindi siya kakakitaan ng kahalagaan ng mga magulang niya. Kaya nga pinatay ko yung tatay niyo eh. Parang tulad ko, ituring niyo rin tunay na tatay si Ama. Dapat nagpapasalamat kayo sa akin eh. Ibig sabihin, tatanawin pa naming utang na loob yung pagpaslang mo sa tatay namin? Yun ba yung gusto mo sabihin? Alam kong masama yung tatay niyo. Kaya nga umasa ako, nakatulad nila Mateo. Napipili niyo ang tamang desisyon na papatay niyo ang mga magulang niyo. Mas masarap ang buhay na walang matandang nagsasabi ng kailangan nating gawin. Pero hindi kami tutulad sa inyo. Eh bakit? Hindi mo kasi nakikita at hindi mo naiintindihan. Lahat dito pwede. Kahit sino pwede ka makipagtalik. Basta paparamihin natin ang lahi natin. Basta't maniwala ka kay Ama. Ayaw mo ba nun? Kahit kailan, ayoko. Nakakasuka kayong lahat sa mga gawain nyo. Pero masaya kami dito, Maria. Masaya? Alam ba ni Mateo na kinakalantarin mo si Teresa sa likod niya? Nakita ko kayo. Malamang alam niya. Lahat ng babae dito, dadaan sa akin. Pero huwag ka magselos. Sabi ko naman sa'yo, ikaw yung gagawin kong pangunahing asawa ko, di ba? Hayop ka talaga. Bakit? Gusto mo din ba matikman si Mateo? Hindi ako papayag. Ako lang yung may karapatan.
Dahil ako yung pinangakuan ni Ama. Ako ang susunod sa yapak niya. Ako ang susunod na magkakaroon ng kapangyarihan. Hindi ko alam kung naririnig mo yung mga pinagsasabi mong kabaliwan. Pero hindi ako sasali sa inyo. Mamamatay tao ka! Maria, nauubos na yung pasensya ko ha. Huling pagkakataon na para sumali ka sa samahan namin dito. Kayo ni Jasper, aalagaan ko kayo. Tignan mo nga sila Mateo at Teresa, di ba? Dahil sumusunod sila sa magulang nila, natatamasa nila ang kaginawaan sa buhay ngayon. Lahat yun, pinapangako ng mga paniniwala kay Ama. Gusto mo bang habang buhay ka naghihirap? O gusto mo magkaroon ng parte sa pag-asenso ng lupain ko? Kahit kailan, hindi ko gugustuhin maging parte ng kaibangan nyo dito! O siya, sige. Suko na ako. Sinubukan ko kayo niligtas. Pero ayaw mo. Mateo, Teresa, kabilugan na ng buwan. Klaro na ang langit. Alam niyo na ang mangyayari. Magsimula na tayo sa ritual. Lumapit ang dalawa na nakaabang sa salita ni Jaime. Mula sa mga palayan, naglakad sila papunta sa malaking bato. Lumuhod sila sa harap ni Jaime. Hinawakan niya ang ulo ng dalawa at nagsimula silang sabay-sabay na magdasal. Tumitingala sila sa langit at palayan at kung ano-ano ang sinasabi. Maya-maya pa, nakita kong hindi na mapigilan ni Teresa ang paghugulhol niya. Niyakap siya ni Mateo at nagsimulang magsalita si Jaime sa formal na paraan. Tuwing kabilugan ng buwan, nagsasama-sama tayong mga kapanalig. Dito, kung saan nagsimula ang lahat. Dito kung saan tumayo ang mga ninuno natin. Lahat sila ginawa ito. Lahat tayo, gagawin din ito para kay Ama. Para kay Ama. Ngayon, magsamba tayo sa nagbibigay buhay sa atin. Sa palayang ito na pinupunan ng lahat ng pangangailangan natin, iaalay natin ang lahat kay Ama. Para sa kagandahan, hindi lang na ani, kundi ng buhay natin. Walang mintis. Ginawa ito ng lahat ng mga nakalipas na pamilya natin. Para kay Ama. Lahat ay para kay Ama. Nandito tayo para sa isa na namang sariwang alay. At para makita ni Ama na mayroong bagong kabataan na magpapatuloy nitong napakahalagang tradisyon. Mayroong magpupugay sa kanya habang buhay. Mateo, tumayo ka. Teresa, tama na yan. Naiintindihan mo naman na importante ito, di ba? Tumango ang babae at yumuko. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Teresa. Kumunot ang noo ko. Nagpaalam ang lalaki at nanlaki ang mga mata ko sa susunod na sinabi ni Jaime. Ito na ata ang pinakamalalang balak niyang gawin. Ama, lumapit ka sa amin. Handa na kami. Nasa tamang edad na si Mateo. Tamang edad para ialay namin siya sa'yo. Buong puso siyang sasama at ibibigay niya ang buhay para sa'yo. Lumapit ka, Ama. Kunin mo ang buhay ni Mateo. Iaalay namin siya para sa'yo. Para kay Ama. Magpaalam ka na sa kanya, Teresa. Padating na si Ama. Anong nangyayari? Huwag kang makigulo dito, Maria. Isang mahalagang tradisyon na makikita mo. Tumahimik ka kung alam mo ang makakabuti sa'yo. Isa lang ang inaasahan ni Ama na alay. Pero kung magiging peste ka, baka magbago ang isip ko. Teresa, huwag ka nang umiyak. Napag-usapan na natin to. Oras ko na. Lagpas na ako sa edad. Tama na, Teresa. Nandito na si Ama. Malakas na hangin ang sumunod sa sinabing ito ni Jaime. Makalagpas sa lupain at galing sa katabing bundok, may malaking nilalang ang lumipad pababa sa palayan. Malalaking pakpak sa katawan ng isang mabangis na nilalang ang nakita ko, bago ito umikot at dumapos sa isa sa mga alayay. Para bang ini-inspeksyon niya ito. Tinitingnan niya ang mga alay sa kanya. Aswang? Aswang si Ama? Diyos ko! Tama ka! Naintindihan mo na ba? Kaya huwag kang maingay. Hayaan natin siyang tignan na maayos sa mga alay bago pumunta dito. Mateo, huwag mong gawin to. May oras pa para piliin mong mabuhay. Talikuran mo na lahat at umalis na tayo. Gawin mo ito para sa magiging anak natin. Ha? Buntis ka? Ikaw ang ama. Tumakas na tayo. Teresa, ano pinagsasabi mo? Narinig mo ang sinabi ko, Mateo. Magiging tatay ka na. Gusto mo bang gantong buhay para sa anak natin? Nakikita mo ba ang ginagawa ng mga wakwak sa mga kamag-anak natin? Ayun o, nakapako si
Magiging ganyan din tayo. Maiiwanan natin ang anak natin dito mag-isa. At pagdating ng tamang edad niya, iaalay din siya. Oo! Hahayaan mo ba yung mangyari? Alam kong may utang na loob tayo at yun din ang ginagawa ng mga magulang natin. Pero panahon na para mag-isip-isip. Meron pang ibang mundo na makakalagpas sa sakahan na ito. Mateo, huwag ka maniwala sa babaeng yan. Hindi mo anak ang nasa sinapupunan yan. Ako ang ama niyan. Ilang beses ko nang ginalaw yung nobya mo. Nakalimutan mo na ba? Pinagsasaan ko na yung babaeng yan. Kaya wala kang kasiguraduhan. Tumupad ka sa usapan, Mateo. Pakinggan mo ang sinasabi sa'yo ng magulang mo. Inalay nila ang buhay nila kay ama. Kaya huwag ka susuway dahil sa babaeng yan. Jaime, baka naman pwedeng kahit ngayon lang. Huwag na muna tayong mag-alay. Buntis si Teresa. Gusto ko pa maging ama ng magiging anak namin. Katangahan yan! Hindi ka sigurado na sa'yo yan. Ilang beses ko lang binubuntis yan. Parang awa mo na, Jaime. Meron naman ang alay. Ang mga matatandang lalaki. Kahit para sa batang dinadala ko na lang, Jaime. Yan na ba yung desisyon mo, Mateo? Kung gusto niya yan, pagbibigyan kita dahil may pinagsamahan naman tayo. Salamat. Maraming salamat, Jaime. Pero sa isang kondisyon, may tsansa ka pang makaligtas. Pero yun ay kung makakatakbo ka. Tumakas ka na, Mateo. Takbo! Mateo, takbo! Bilisan mo, Mateo! Kumaripas ng takbo ang lalaki patungo sa palayan. At dahil dito, ang wakwak sa kabilang panig ng palayan ay napatingin sa tumatakbong lalaki. Lumipad ito pataas at biglang nag-dive ito pababa. Balak niyang tugisin si Mateo. Ang tagal na natin dito, hindi niyo pa alam. Paborito ni Ama kapag may ganyan tinutugis. Gustong-gusto niya yan kapag may inahabol siya. Tama na, Jaime. Parang awa mo na. Sabihin mo si Ama, huwag na lang si Mateo. Pero hindi nakikinig si Jaime. Tuwang-tuwa siya sa panunood sa paghahanap ng aswang kay Mateo sa loob ng palayan. Maya-maya pa, lumutang ang wakwak sa isang panig. Binuka niya ang malaking pakpak at may hinablot sa lupa. Inangat niya ang humihiyaw na si Mateo. Bigla niyang hinampas ang lalaki sa malaking bato, kaya agad na nawala ng malay. Matapos nito, binuksan niya ang malalaki niyang pakpak at sinilo si Mateo. Sinipsip niya ang dugo ng binata. Nangingisay sa sakit si Mateo kaya napatakbo si Teresa papunta sa kanila. Pero pinigilan ito ni Jaime habang natatawa pa rin. Maya-maya pa, nagsimula ang aswang na kainin ang lamang loob ni Mateo. At sa puntong ito, nagwawala na si Teresa kaya biglang napatingin ang aswang sa kanya. Nalisik ang mga mata nito habang inunguya ang lamang loob ng nobyo niya. Lumagabog ang katawan ni Mateo sa lupa nang matapos ang aswang sa kanya. Sana ay nagustuhan mong aking alay sa gabing ito, Ama. Nandito rin yung mga bagong kapanalig namin na magiging handa para magbigay pugay sa'yo. Makakaasa ka sa amin. Hindi. Hindi kami magsisilbi sa'yo. Walang hiya ka, Jaime. Lahat kayo mga aswang na yan, pinatay niyo si Mateo. Ama, pasensya na. Hindi totoo sinasabi ng babaeng yan. Nabigla lang siya dahil nobyo niya yan. Pero hindi niya sinasadya ang sinasabi niya. Maniwala kayo, huwag niyo siya sasaktan. Nagdadalang tao siya. Isang bata. Magagamit natin yung bata. May sakit ka sa isip, Jaime. Di mo magagamit ang anak ko. Teresa, bawiin mo yung sinabi mo. Bagong kain si Ama. Pero maaari pa rin siyang kumain pa. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Lumuhod ka! Yumuko ka! Magpakita ka ng galang! Hayop ka, Jaime! Pati na rin ang mga aswang! Pinatay niyo si Mateo! Wala na akong pakailam sa inyong lahat! Patayin niyo na rin ako! Mga hayop kayo! Kitang-kita ko sa mukha ng aswang ang galit nang insultuhin siya ni Teresa. Dahan-dahan itong binuksan ulit ang mga pakpak nito at naglakad papunta kay Teresa. Tumakbo ka na, Teresa! Isusunod ka niya! Bilisan mo! Takbo! Tama ang sinabi ni Maria. Wala na sa kamay ko ang buhay mo. Paalam, Teresa. Tulong! Tulong! Parang awa niyo na! Tulong! O ano? Nakita mo na, Maria? Alam mo na ang mangyayari sa mga sumasalungat sa amin ni Ama. Kinakain ng aswang. Gusto mo bang mangyari sa iyon? Sa kapatid mo? O baka dito kay Daisy?
O ano? Papayag ka na ba o isusunod ko kayo? Jaime, huwag mo gagalawin ng mga bata. Bitawan mo si Daisy. Ayaw na ayaw pa naman ni Ama ang umiiyak na bata. Ano kayang gagawin mo kapag nagising ang bata at biglang umiyak? Handa ka na ba makitang tinutugis ni Ama si Daisy? Huwag, Jaime. Bata pa lang si Daisy. Hindi siya makakatakbo. Makikita natin kung hanggang ilang hakbang ang kaya na maliit yung binte bago siya mahadlot ni Ama. Mukhang mabubusog si Ama ngayong kapilugan ng buwan ha. At baka sa pagkakataong ito, gawin niyo na talaga akong aswang bilang ganti sa pagiging galante ko. Huwag mong gagalawin ng bata. Bitawan mo siya. At anong magagawa mo? Nakagapos ka dyan. Kaya panoorin mo na lang. Sana magsilbing huling leksyon ito sa'yo dahil ang tigas ng ulo mo. Kinalagan niya si Daisy at binuhat ang maliit na katawan ng bata. Nilagay niya ito sa gitna ng malaking bato at inabangan na makabalik si Ama. Nagising ang bata dahil naalog-alog siya at nagsimulang umiyak at magwala. Nagalit si Jaime at nagsimulang sindakin si Daisy na siya namang lalo pang nagpaiyak sa bata. Sa gitna ng ingay, laking gulat ko nang sa gilid ng aking mga mata. May nakita ko. Tumango ako sa lalaking nakatago sa mga palay at sumisenya sa akin. Tinawag ko ang pansin ni Jaime dahil dito. Ano ba? Tumahimik ka na. Pigang-piga na ako sa'yo. Ako na ang papatay sa'yo kung di ka mananahimik. Tama na, Jaime. Suko na ako. Huwag mong galawin ng bata. Bitawan mo siya. Papayag na ako sa lahat ng gusto mo. Naririnig mo ba ako? Pumapayag na ako. At paano ko naman malalaman na totoo yung sinasabi mo? Kanina niloko mo din ako. Kaya binuksan ko ang pinto. Walang pasintabi si Mang Carlos nang ihampas niya ang isang malaking bato sa ulo ni Jaime. Nalaki ang mata ko nang may nilabas si Mang Carlos sa bulsa niya at biglang sinaksak sa likod ni Jaime. Tinanggal niya ang nakatagang balisong sa balikat ni Jaime at nagpunta siya sa akin. Nagmamadali siyang kalagan ako habang namimilipit si Jaime sa sakit. Matapos nito, bumalik ulit siya kay Jaime at sinaksak ulit ang hita ng lalaki na hindi na gumagalaw. Habang tumakbo naman ako kay Jasper at kinalagan ang batang wala pa ring malay. Para yun sa asawa ko! Walang iya ka, Jaime. Pinaslang mo si Nena. Nena, iibig niyo ko sabihin, asawa niyo ho ang lola ni Daisy? Kaya nga lolo ang tawag sa akin ng bata. Hindi ko naman po alam eh. Diyos ko, wala kaming kaalam-alam. Kailangan kong isikreto ang lahat. Dahil baka makarating kay Jaime na nagpunta ako dito para hanapin ang asawa at apo ko. Nagpunta ho kayo dito para iligtas sila? Oo, pero sa kasawiyang palad, nahuli na ako. Huli na ang lahat para kay Nena. Hindi pa ho para kay Daisy. Makakaligtas pa tayong lahat. Pero sandali, baka po bumalik pa dito si Ama. Kailangan na nating umalis dito. Narinig ko kanina. Sabi ni Jaime, isa lang ang dapat ialay. Babalik pa kaya siya? Huwag na po nating alamin, Mang Carlos. Buhatin mo si Daisy. Ako na ang bahala kay Jasper. Madali iha. Nagpakalat ako ng langis sa mga tuyong palay. Handa na ako sunugin ang buong sakahan para matapos ng kalokohan ni Jaime at mga suwang na yan. Akala ho namin na wala na rin kayo. Akala namin pinatay na kayo ni Jaime. Sinubukan niya. Naalala mo yung nainis siya sa kakatanong ko? Pinagabihan doon. Nagising na lang ako na nakasabit na ako sa kahoy sa gitna ng palayan. Binusalan ako. May piring sa mga mata at nakagapos. Ginawa niya akong alay-ay. Pero hindi niya alam. Handa ako. Paano kung handa? May dala akong balisong nang pumunta ako dito. At mabuti na lang dahil nagamit ko yun. Kaya nakalagan ko ang sarili ko. Pero pasensya na. Natagalan talaga ako. Ayos lang ho yun, Mang Carlos. Ang mahalaga ho na iligtas niyo po kami. Makakaabot na kami sa bakuran ng sakahan at palabas na ng gate nang biglang may sumigaw. Napalingon kami nang maulit ito. Si Teresa yon na humihingi ng tulong. Panay ang pagdaing ng babae. Tulong! Tulong! Parang awa niyo na! Tulong! Mang Carlos, si Teresa. Buntis ho siya. Ako na ang babalik. Hawakan mo ang mga bata. Hindi po. Mabilis lang ho ako. Mang Carlos, si Jasper po. Tumakbo na ho kayo. Susunod ako. Oo, tama ka. Ako nang bahala. Bilisan mo, Iya. Tumakbo ako papunta sa boses ni Teresa. Natagpuan ko siya na duguan at nahihirapang kumilos. May malaking kagat siya sa braso at putlang-putla na siya.
Inakay ko siya agad at nagsimula kaming maglakad pabalik sa gate. Pinaglaruan ako ni Ama. Parang pinapapak niya ako. Ayaw niya akong tuluyan. Dahil hindi naman ikaw ang pangunahing alay. Busog pa siya. Pinatay niya si Mateo. Diyos ko. Naaninag ko na ang gate kaya hinata ko na ang umiiyak na babae. Mararating na namin ng kalayaan nang biglang may humila kay Teresa. Nadapa siya at napayuko. Bigla namang may humampas sa tagiliran ko kaya napadaus-us ako sa lupa. Napalingon ako kay Teresa at meron nang nakatusok na balisong sa kanyang tiyan. Kala nyo makakatakas kayo sa akin? Ang anak ko. Yan ang napapala nyo sa pagtatakwil sa pananampalataya natin! Teresa! Diyos ko, Jaime! Buhay ka pa pala! Pesti ka talagang masamang damo ka! Sabi ko sa inyo, di ba? Hindi kayo makakatakas sa akin! Napatakbo ako nang makita ang nanlilisik niyang mga mata. Nahawakan ko na ang gate nang bigla kong naramdaman na wala na ako sa lupa. Matatalas na kuko ang bumakat sa balikat ko at ayaw akong bitawan habang binibitbit ako ng aswang pabalik sa gitna ng palayan. Sa kasawiang palad, hindi si Jaime ang nakatagpo sa akin, kundi ang wakwak. At ako naman ang pinaglalaroan nito. Kinagat ako sa leeg habang nasa himpapawid. Nanghina ang buong katawan ko habang sinisipsip nito ang dugo ko. Hindi pa ito nakontento. Ginamit niya ang matatalas na kuko para umukit sa kalamnan ko. Ramdam ko ang pagtawa ng wakwak sa braso ko habang kinakain niya ako. Walang pasabi na binagsak niya ako sa lupa at dumapo siya sa akin para tapusin ako nang bigla na lang sumigaw si Jaime. Ama! Sobra-sobra na po yung alay na binigay ko. Pagbigyan mo na ako dito sa isang to. Huwag niyo siyang tuluyan. Gagawin ko po sa asawa ko. Jaime! Tulungan mo ako! Tuwing kabilugan ng buwan, nag-aalay ang pamilya ko sa iyo. Ako mismo, inalay ko na ang lahat. Kaya pagbigyan mo na ako kay Maria. Tutulungan mo ako, Jaime! Gusto ko siya mapa sa akin kahit sandali lang. Gusto ko siya matikman. Ibigay niyo na siya sa akin. Ibabalik ko din siya sa tamang panahon. Sa'yo na siya. Hihiramin ko lang na ilang buwan. Hindi bali naman eh. Nakain mo na naman si Teresa. Akin na lang to. Teka, bakit? Bakit ako, Ama? Ako ang masugid mo alagad. Bakit mo ako sinasakta? Sandali lang naman, oh. Akala ko ako'y pinapaboran mo. Hindi siya pinagbigyan ni Ama. Sa halip ay inatake siya ng aswang na kinabigla naman ni Jaime. Hindi sanay ang aswang na di napapagbigyan sa gusto nito, na may pumipigil sa kanya. At dahil sugatan na rin si Jaime, nahirapan siyang depensahan ng sarili. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Gumapang ako palayo sa dalawang naglalaban at bumalik ako sa mga palay. Sa gitna nito, may naaamoy akong nasusunog. Napalingon ako sa taas ng mga palay at nakita ang makapal na usok. Tinuloy ni Mang Carlos ang planong silaban ng sakahan. Mang Carlos, tulungan niyo po ako. Pero hindi nakatulong ang pagsunog niya sa sakahan para patayin ang aswang. Sa puntong ito, hilong-hilo na ako at hindi makahinga. Pilit kong inaangat ang ulo ko para makahinga, pero hindi na kinakaya ng sugatan kong katawan. Sinasakal na ako ng makapal na usok nang maramdaman ko ang init na papalapit na rin sa kinalalagyan ko. Pinilit ko ang mabigat kong katawan na umusad. At dito pa nadagdagan ng kalbaryo ko nang may humatak sa akin. May kumapit sa pako. Si Jaime na hinahatak din ng aswang. Nagawa ko siyang sipain, kaya niya ako nabitawan. Pero napalapit naman ako sa dalawang nagkakagulo. Ama! Tama na po, Ama! Humihingi po ako ng tawad. Sa'yo na yung babae. Wala na akong pakialam dyan. Kahit sino kainin mo na. Huwag lang ako! Hindi ko na malaya na nawawala na ako ng ulirat. Nagdidilim na ang paningin ko at hindi na talaga ako makakilos. Sobrang hapdi ng inukit sa akin ng aswang, kaya unti-unti ko nang tinatanggap na katapusan ko na. Nang biglang may sumigaw sa gilid. Nandito siya! Nandito si ate! Jasper! Huwag! Nandito sila! Wakwak! Wakwak! Nandito! Ate!
ako ng mga kamay at dali-dali akong inakay. Napapikit na lang ako pero napadilat ako ulit nang marinig ang isang malakas na paghiyaw. Sa pagkakataong ito, pagtangis ni Jaime ang umatungal sa buong sakahan. Ama! Bakit ako? Bakit ako? Tama na! Ama! Patawarin mo ako! Parawa mo na! Di ba may kasunduan tayo? Hindi ba gagawin mo din ako, aswang? Bakit? Bakit ganito? Ate, onting tiis na lang. Buksan mo lang mata mo. Kaya mo yan. Makakaalis na tayo dito. Tulong! Maria! Jasper! Mga Carlos! Parang awa nyo na! Daisy! Kahit sino dyan! Tulungan niyo ako! Papatayin ako nito! Ama! Walang iya ka! Tuloy ang pagmamakaawa ng lalaki na mukhang pinaglalaroan na lang din ng aswang. Walang pakialam ang aswang sa nasusunog na lugar sa pagkitil niya ng buhay ni Jaime. Pero iba na ang usapan ng kakalabas lang namin ng palayan at biglang may malakas na sunod-sunod na pagsabog. Napadapa kami sa lakas ng pwersa nito at napalingon ako sa palayan. Nasusunog na ang bahay, pati na rin ang kubo at nagkalat pa ang mga apoy sa sakahan. Nakatakas kami mula sa palayan ng gabing yon. Sinugod nila ako sa ospital sa kabilang bayan kung saan pinagbigay alam namin sa mga otoridad ang nangyari sa palayan nila Jaime. Habang nagre-recover ako sa mga natamukong sugat. Hindi man naniniwala ang mga pulis sa aswang. At least, naniniwala sila sa kulto. Marami palang mga ganyang lugar na may kakaibang paniniwala. May mga ritual pa sila. At sino naman ang tingin nilang gumawa sa akin ng mga sugat na to? At ano to? Imbento ko lang? Mabangis na hayop ang sinasabi nila. Kung ayaw nilang maniwala, bahala na sila doon. Basta tayo, ligtas na tayo. Malayo na tayo sa lugar na yon. Anong pakiramdam mo na, ate? May masakit pa sa'yo? Okay na ako, Jasper. Nanghihina pa rin dahil sa dami ng dugong sinipsip sa akin pero lilipas din naman to. Ang importante, okay na tayong lahat. Kala ko talaga katapusan ko na eh. Mabuti na lang, binalikan niyo ako doon. Kawawa naman si Ate Teresa. Buntis pa pala siya. Oo nga eh. Si Mateo nga din eh. Nakita ko kung paano siya magmakaawa para sa buhay niya. Nuknukan talaga ng kasamaan nung si Jaime. Para lang makuha ang gusto niya. Napakarami niyang sinakripisyo. Sana naghirap siya ng gusto sa kamay ng aswa. Rinig na rinig naman po yung paghihirap niya eh. At kung hindi man siya natuluyan ng aswang na yon, sigurado namang natupok yun ng apoy dahil dun sa sinindihan yung mga drum ng langis. Pero wala po bang balita kay Aling Nena? Hindi ko kasi nakita yung katawan niya sa mga alay-ay dun eh. Kapag sana okay lang lahat dito, gusto kong bumalik. Kausapin ang mga pulis doon. At kung sino man ang nag-iinspeksyon sa lugar, baka natagpuan nila ang katawan ni Nena. Tanggap ko na ang sinapit niya. Gusto ko lang malibing siya ng maayos. At yung kay Tatay Jose na rin. Kahit ganun siya sa akin, tinuring ko pa rin siyang tatay. Nakakalungkot pa rin ang nangyari sa kanya. Ginusto lang naman niya magtrabaho. Mga apo, dahil wala na rin ang tatay niyo, nais niyo bang sumama na lang sa amin ni Daisy? Pauwi sa probinsya namin. Talaga po, Mang Carlos? Ate Maria! Kuya Jasper! Iligtas niyo ako! Salamat po! Walang anuman, Daisy. Tsaka, dumadami na talaga yung mga salitang nasasabi mo ah. Galing mo naman. Apa! Thank you, ate! Sama po kayo sa amin! May pamilya na tayo, ate! At meron pa tayong matutuluyan. Okay ba sa'yo yun, Jasper? Oo naman. Okay na okay. Salamat po, Mang Carlos ah. Nakahinga ako ng maluwag sa alok nyo. Hindi ko kasi po talaga alam kung paano kami magsisimula ulit ni Jasper. Huwag na kayong mag-alala pa sa ganyan. Magkakasama na tayo. Mukhang hindi na tayo pakakawalan ni Daisy. At Lolo Carlos na rin ang itawag niya sa akin. Sa dami ng pinagdaanan natin, abay, mga apo na rin ang ituturing ko sa inyo. Aalagaan ko din kayo hanggat makakaya ko. Tayo na ang pamilya ngayon. Ate! Kuya! Lolo! Uwi na tayo! Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita kong ngumiti ang bata. Kahit naranasan niya ang samot-saring trahedya, nagawa pa rin itong ngumiti dahil magkakasama na kami. Kalaunan, nagbiyahe na kami papunta sa probinsya nila Lolo Carlos. Hanggang sa isang araw, humahangos si Lolo na binalita sa amin ang resulta ng pag-iimbestiga ng palayan nila Jaime.
Mga apo, may balita na tayo. Tungkol sa palayan? Ano po yun, Lo? May natagpuan daw na kakaibang katawan ng nilalang na nasunog kasama ang mga katawan ng mga nawawalang tao. Si Ama. Oo, kumpirmado. Hindi na tayo magdadalawang isip pa. Kung namatay nga ang salot na yon, patay na talaga siya. Kaso, may malungkot akong ibabalita sa inyo. Hindi na natagpuan ang katawan ng tatay niyo. Naiintindihan ko naman po dahil siguro tuluyan ang nasunog yung katawan ni tatay. Kahit papano, nakapagpaalam naman ako sa kanya. Pero ang kay Lola Nena po ba? Natagpuan pa po kaya? Hindi natupok ng apoy si Nena. Ginawa din siyang alay-ay. Pero nakatakas siya. Muntik na pala siya makabalik ng bahay. Pero siguro, hindi na niya kinaya. Nakita ang katawan niya sa kakahuyan malapit sa bahay. Pinalakata niyang balikan talaga si Daisy. Nilibing namin si Lola Nena sa likod ng bahay at nagkaroon kami ng padasal. Kahit papano, nakuha ng maglolo ang hostisyang hinahanap para kay Lola at naiuwi ito sa kanila. Ginawan din namin ng puntod si tatay para nadadalaw-dalaw din namin. Nagkaroon kami ng bagong buhay kasama sila Lolo Carlos at tinuring na talaga naming totoong nakababatang kapatid si Daisy. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig.